Nagsimula ang kwento sa pagguhit ng isang tao sa lupa habang nagdarasal na tumugon ang isang dakilang nilalang sa pagtawag. Hiningi ng lalaking ito ang katanyagan, kayamanan, kapangyarihan, at yaman. Desperado siya dahil iyon na lang ang tanging paraan para magamot ang sakit ng kanyang ina, mabayaran ang kanilang mga utang, at mamuhay ng mas maayos. Nakatanggap siya ng 3 abiso sa kanyang telepono. Una ay ang kanyang aplikasyon para sa consumer loan ay tinanggihan. At mayroon siyang kasalukuyang balanse na 10,000 na dapat bayaran sa loob ng isang araw. Ang kabuuang utang niya ay umabot sa 100 trilyong yuan. Kung hindi mababayaran sa tamang oras, tataas ng 5% ang kabuuang utang. Ang huling text message na natanggap niya ay mula sa isang taong galit na naghahanap sa kanya. Nakiusap ang lalaking ito sa dakilang nilalang na maawa sa kanya at alagaan siya. Handa siyang ihandog ang kanyang mapagpakumbabang kaluluwa at katawan upang maging kanyang lingkod. Nanalangin siya sa kanya na gawin siyang kanyang bituin. Biglang kumidlat. Naging dahilan ito para matamba ang lalaki sa likod. Sa kalaunan ay nagkamalay siya. Masakit ang ulo niya. Nalito rin siya dahil alam niyang ang huling ginagawa niya ay ang pagtatrabaho sa isang proyekto sa opisina. Nagmadali siya dahil mayroon pa siyang hindi natapos na trabaho. Pero nagulat siya nang makita niya ang kanyang refleksyon sa isang basang lupa. Nalito siya kung siya ba talaga iyon. Tinatanong niya kung bakit ganoon ang hitsura ng kanyang mukha. Mas nagulat pa siya nang makita niya ang nasa unahan niya. Ito ay isang napakalaking, halos malinaw na mahiwagang puno. Wala siyang ideya kung nasaan siya. Biglang may bumati sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sinabi sa kanya ng dakilang nilalang na matagumpay siyang nakatawag sa kanya, at bilang gantimpala, maaari siyang humiling ng 3 kahilingan. Maaaring anumang bagay. Nang makita niya ang isang aklat na nagsasalita, napanganga siya. Sumigaw siya na hindi man lang ito umiiral sa daigdig. Dahil dito, nagsimula siyang maniwala na talagang nag-transmigrate siya. Napagtanto niya na siya ang nagloko pero sa tingin niya ay medyo mababa ang 3 kahilingan dahil nakita niya ang iba na walang limitasyong paggamit. Sinabi niya ang una niyang pandaraya, upang bigyan ng 10 hiling pa. Natuwa ang libro. Bigla itong naglabas ng madilim na enerhiya sa paligid nito habang sinasabing nag-iisip itong may problema sa kontrata, ngunit napagtanto nitong hindi naman. Mukhang takot ang lalaki nang makita ang nilalang na ito na nakatayo sa kanyang itaas. Ipinakita ng dakilang nilalang ang tunay nitong anyo, isang napakalaking nilalang na parang halimaw na nakakatakot tingnan. Napagtanto niya na may bagong kaluluwa sa katawan ng lalaki. Namutla ang lalaki at tinanong siya kung ano siya at kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot ang dakilang nilalang na hindi siya karapat-dapat malaman kung sino siya. Kailangan lang niyang malaman na ginamit ng orihinal na may-ari ng katawan ang kanyang kaluluwa at katawan para maghiling sa kanya. Ipinaliwanag niya na kinuha niya ang kaluluwa, ngunit ang katawan ay dapat sa kanya, at gayunpaman, sinakop ito ng bagong kaluluwa. Na nagtulak sa kanya na isipin na ang kaluluwa sa katawan ay dapat din niyang pagmamay-ari. Hindi siya natuwa sa paraan ng kanyang pagkakadala. Ang mas masama pa ay ang akala niyang pandaraya para makatulong sa kanya ay naging bagay na sasakop sa kanya. Alam niyang kailangan niyang tumakbo kaagad. Ngunit may sasabihin sa kanya ang dakilang nilalang, na kapag nabuo na ang isang kasunduan, kahit ang pinakamaliit na intensyon na basagin ito ay magdadala ng napakasakit na paghihirap bilang parusa. Malakas siyang sumigaw sa sakit habang nilalamon ng apoy ang kanyang katawan. Na-disappoint ang dakilang nilalang nang makitang mahina lang pala ang kaluluwa nito. Gusto na lang niyang mamatay na ito. Pero nagsalita ang RMC tungkol sa nilalaman ng kontrata. Sinabi niya na kung ang paglabag sa kontrata ay sanhi ng force majeure, kung gayon ang Partido B ay hindi mananagot. At kung hindi niya matutupad ang kontrata dahil sa kanyang pakikialam, responsibilidad na iyon ng dakilang nilalang. Sa makatuwid, alam niya na hindi siya maaaring patayin dahil sa paglabag sa kontrata. Nangganga ang dakilang nilalang na isang hamak na mortal ang gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa mga patakaran. Alam ng lalaki na siya ay isang makapangyarihang nilalang at madali niyang maaring kinuha ang kanyang buhay ngunit hindi niya ginawa iyon, na nagtulak sa kanya upang isipin na sinusubukan siya ng lalaki. Nagtapos siya na sinusubukan niya ito para sa isang angkop na kandidato.
Tinanong niya ito kung kwalipikado siyang pumirma ng bagong kontrata sa kanya. Natawa ng malakas ang dakilang nilalang. Nasisiyahan siya sa lalaki. Siya ang unang naglakas loob na makipagnegosasyon sa kanya. Dahil nagustuhan ng lalaki ang bata, inalok niya ito ng kontrata. Napagpasyahan niya na kung kaya niyang bigyan siya ng isang kahilingan kapalit, bibigyan niya ito ng bagong buhay. At ang hiling ng dakilang nilalang ay 999 panghiling. Pagkatapos ay pinilit niya ang lalaki sa pagsasabing wala na siyang maraming oras para mag-isip. Binulungan ng lalaki na napakawalanjiya niya o ginagaya ang kanyang hiling. Pinaalalahanan siya ng dakilang nilalang na mayroon siyang 1 minuto bago mawala ng malay at mamatay. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung nakapagpasya na ito. Siyempre, walang ibang pagpipilian ang lalaki. Pinirmahan niya ang kontrata ng kaluluwa kung saan nakasaad na ang kontratista ay nangangako gamit ang kanyang kaluluwa na sa buhay na iyon ay maglalaan siya ng katapatan sa may-ari ng kontrata at kailangang tuparin ang 999 na kondisyon na itinakda ng may-ari ng kontrata. Ang may-ari ng kontrata ay maaaring magbigay ng gantimpala kapag natugunan ang mga kondisyon. Ito ay pinirmahan ng kontratista, si Joe Chen. Mamaya noong gabing iyon, natagpuan ni Chen ang kanyang tahanan. Lahat ng damit niya ay punit-punit na parang isang taong walang tirahan, kaya umaasa siya na walang makakita sa kanya na ganoon. Hindi siya makapaniwala na basta na lang siya iniwan ng kanyang bastardo na boss doon. Sinabihan siya kanina na hahanapin siya ng boss kapag kailangan niya, pero sa ngayon, pwede siyang gawin ang gusto niya. Inaasahan niyang magtatrabaho siya ng parang mulo, pero wala siyang pagpipilian kundi sundin ang amo. At wala nang saysay ang pagrereklamo ngayon. Nagpasya siyang hakbang-hakbangin ito. Binuksan niya ang pinto, at nang sumilip siya sa loob, madilim. Tumingon siya sa paligid at nakitang walang tao sa bahay, kaya naisip niya na mas malala pa pala ang sitwasyon ng pamilya kaysa sa akala niya. Sa kanyang pagtataka, biglang may blood loan collateral mula kay Zumol. Naging interesado siya sa kung ano ang nangyayari sa pamilyang iyon. Biglang may sumigaw, "Hoy, ikaw na bata ka." Pagkatapos ay tinamaan siya sa ulo ng tubo. Tinatanong siya ng lalaki kung saan siya nagpunta sa lahat ng panahong ito. Nagalit siya dahil hindi sinagot ng bata ang lahat ng tawag niya. Ang lalaki ay may 2 tauhan na kasama niya. Galit na galit siya dahil nagreklamo ang bata tungkol sa pagkasawa sa buhay. Sinubukan siyang paalalahanan ng lalaki sa kanyang kaliwa na huwag patayin sa suntok ang lalaki. Habang sinabi sa kanya ng isa sa kaliwa niya na okay lang dahil matigas ang bata, tinanong ni Chen kung sino sila. Binugbog siya ng lalaki habang tinatanong kung nakalimutan na niya ang utang noong nakaraang linggo. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi nagpakita ang babae para magbenta ng dugo upang mabayaran ang kanyang utang. Nagtaka siya kung namatay ba siya sa isang lugar. Pagkatapos ay nagkomento siya na ang nanay ng batang iyon ay isang moron dahil kusang loob niyang isinapanganib ang kanyang buhay para kumuha ng mga utang na may mataas na interes para sa mga walang kwentang tao tulad niya. Itinuro niya sa kanya na ang basura ay laging basura. Itinuro niya kung paano patuloy na nangangarap ang isang taong ipinanganak na basura, isang basurang walang talento, na baliktarin ang sitwasyon, at kung paano siya dinala ng lahat ng utang na iyon sa pinakamababang antas ng kita. Sinabi niya na ang bastos at ang matandang bruha ay hindi man lang karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos. May isang pagkakataon na tinanong siya kung gusto niyang sumuko sa pagiging propeta. Sumagot siya sa kanyang ina, oo, dahil ayaw na niyang maghirap pa ito. Ibinahagi niya na nagkaroon siya ng bangungot kagabi na kailangang gumawa ng gawaing kamay araw-araw ng kanyang nanay hanggang sa bumagsak ito sa pagod at hindi na muling nakabangon. Hindi niya gustong matulad ang nanay niya sa ganoon. Nag-alala siya na baka hindi na siya magising balang araw at baka hindi siya maging propeta, pero siniguro sa kanya ng kanyang ina na magiging maayos din ang lahat. Nangako siya sa kanya na kahit bumagsak pa ang langit, kakayanin niyang hawakan ito at pinayuhan siya na kailangan lang niyang mas maniwala sa sarili niya. Pagkatapos maalala iyon, nagniningning ng maliwanag ang kanyang mga mata. Tinawag ng lalaki ang kanyang atensyon at tinanong kung bakit hindi siya nagsasalita. Biglang natama ng kamao ng bata ang mukha ng lalaki. Naitapon siya nito sa kabilang dulo ng silid.
Sinabi ng isa pang lalaki na nakatalikod sa kanya na tumigil dahil baka mamatay ang bata kung patuloy siyang mananapak. Pero ikinagulat nila, lumipad ang lalaki sa tabi nila. Pagkatapos matamaan ng suntok na iyon, nabali ang karamihan sa ngipin ng lalaki at nawalan siya ng malay. Naguluhan ang kanyang mga kaibigan dahil dapat ay ang bata ang nasa ganoong kalagayan. Napagtanto nilang may mali. Pagkatapos ay nakita nila ang aura ng bata at hindi sila makapaniwala na nakapasok siya sa antas ng bituin. Tinanong ni Chen sa kanila kung ano ang mali sa pagnais na umangat mula sa ibaba. Sinabi niya sa kanila na tumahimik dahil nakakainis sila, lalo na sa kanilang mga reklamo. Nainis ang mga lalaki sa kanyang arroganting pag-uugali kahit na nasa E-class stage 2 pa lang siya. Hinikayat siya ng isa pang lalaki na turuan ng leksyon ang bata. Naikipag-usap sila tungkol sa pagpaparalisa sa isa sa mga paa ng bata. Nagtaka si Chen kung ang orakulo at ang E-class stage 2 na pinag-uusapan nila ay ang kapangyarihan sa loob niya. At base sa kanilang pag-uugali, inaasahan niyang mas mataas ang kanilang antas kaysa sa kanya. Sinugod siya ng lalaki, pero malinaw niyang nakita ang lahat ng kanilang galaw. Sinubukan siyang suntukin ng lalaki, pero nag-iwan lang siya ng dent sa sahig. Nagtaka siya kung nasaan siya. Sa kanyang pagtataka, lumitaw si Chen sa likod niya at sinipa siya pababa. Hindi makapaniwala ang isa pang lalaki na magagawa niya iyon gayong E-class stage 2 lang siya. Nagtaka siya kung paano siya naging ganoon kabilas at kalakas. Pumwesto siya sa blind spot ni Chen para basagin ang mga tadyang nito. Pero sinipa ni Chen pabalik at tinamaan siya sa dibdib. Nagulat siya na alam ni Chen ang tungkol dito kahit hindi man lang tumitingin sa posisyon niya. Nagtaka siya kung paano naging napakalakas ni Chen. Nang lumapit si Chen sa kanya, nagmakaawa siyang huwag ng patayin. Nangatuwiran siya na sinusunod lang nila ang mga utos mula kay Lin Yu. Sinabihan silang dumating para kunin ang utang. Nagtanong si Chen tungkol kay Lin Yu. Inutusan niya ang lalaki na sabihin kay Yu na babayaran niya ang utang. Pagkatapos ay gusto niyang isama niya ang iba at mawala. Inihatid sila ng lalaki palabas. Pinanood sila ni Chen. Alam niya na nakamasid lang ang boss. Namangha ang amo na nararamdaman niya ang presensya nito sa pamamagitan ng matalas nitong intuition. Sumagot si Chen na nakaramdam siya ng kakaibang kapangyarihan sa loob niya, kaya naisip niya na lihim siyang tinutulungan nito. Sumagot ang boss na tama siya. Kung hindi niya lang siya hiniram ng kaunting kapangyarihan noong sandaling iyon, malamang ay wala na siyang natira kundi karne na parang paste, kaya dapat siyang magpasalamat. Natuwa si Chen nang makumpirma na ang boss ang kanyang golden finger. Sinabi niya na kung maibibigay niya ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng oras, wala siyang katatakutan. Sinabi sa kanya ng boss niya na nananaginip lang siya. Sinabi niya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi kayang gamitin ng isang mortal na katulad niya. Sinabi niya sa kanya na swerte lang siya na hindi siya lumampas sa limit. Kung hindi, malamang na namatay na siya bago pa man siya mahawakan ng mga ito. Nagulat si Chen nang malaman na walang benepisyo ang pagtatrabaho para sa kanya. Iminungkahi niya na kung lalakas siya, mas madaling matutupad ang kanyang mga hiling. Tiniyak sa kanya ng boss na ayon sa kontrata, bibigyan siya nito ng kapaki-pakinabang na gantimpala. Pero hindi pa niya naiisip kung ano ito, bagaman nilinaw niya na kung iniisip niyang hiramin muli ang kanyang kapangyarihan, dapat niya itong kalimutan maliban na lang kung gusto niyang mamatay. Hindi natuwa si Chen dito, pero pumayag siya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, iniisip ng amo kung paano nalampasan ng bata ang kanyang mga inaasahan. Hindi lang siya nakahiram ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa inaasahan niya, na-control din niya ito ng maayos. Nagtaka siya kung siya ba ang kanyang takdang punto. Tinanong siya ni Chen kung nakapagdesisyon na siya sa kanyang ikalawang kahilingan. Nalito ang boss, kaya ipinaliwanag niya na sinabi niyang gusto niyang tulungan siya nitong tuparin ang kanyang mga hiling. Sumagot ang boss na hindi pa niya naiisip iyon. Ngunit sinabi niya na marami na siyang hiling, at kapag tamang panahon na, maiintindihan ito ni Chen. Tinanong siya ni Chen kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Sumagot siya na kaya niyang gawin ang gusto niya. Mukhang bigo si Chen sa kanyang sagot, lalo na dahil wala siyang alam tungkol sa mundo at napakaraming bagay ang kailangan niyang malaman. Umaasa siya na makakahiling siya at magbibigay ito sa kanya ng direksyon, pero alam niyang hindi mangyayari iyon.
Sinuri niya ang telepono ng dating may-ari na nakita niya sa bubungan. Alam niya na kung mamumuhay siya bilang lalaking iyon mula noon, kailangan niyang matuto patungkol sa kanya. Nakita niya na ang lahat ng mensahe ay tungkol sa utang at online na pagbili para sa mga bagay tulad ng supplements. Napagtanto niya na ang pagiging propeta ay may malaking kapalit. Napansin din niya na walang kahit isang mensahe tungkol sa kanyang pamilya. Hanggang sa isang mensahe ang nagpagulat sa kanya. Mula sa kanyang nakatatandang kapatid na babae na nagbalita sa kanya na nagkoma ang kanilang ina at na-hospital. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa Tiananmen Hospital, Dumating siya na puno ng pag-aalala. Nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa paanan ng kama. Naramdaman niya na medyo awkward ang atmosphere, pero naiintindihan niya na magagalit kahit sino kung babaliwalain ang isang mahalagang bagay tulad noon. Kinuha niya na ang babaeng nakaupo na nakayuko ang balikat ay ang kanyang kapatid na babae, si Jo Yoking, at ang taong nasa kama ng ospital ay ang kanyang ina. Nang makita niya siya, hindi niya maiwasang isipin na iba ang hitsura niya sa kanyang mga alaala. Nagtaka siya kung dahil ba sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kapatid nito dahil sa pagiging huli niya, pagkatapos ay tinanong niya ito kung kumusta na. Tinanong niya ito kung ano na naman ang dahilan nito sa pagkakataong ito. Tinanong niya kung ito ba ay isang pagsasanay, isang tagumpay, o baka naman abala siya sa pagtawag ng mga Diyos at paggawa ng iba't ibang bagay. Naging walang imak siya dahil doon. Sinabi niya na nagtrabaho ng husto ang kanilang nanay para mabayaran ang kanyang mga utang hanggang sa sandaling bumagsak ito. Nagalit siya dahil hindi man lang siya makapunta para makita siya kahit minsan, samantalang ibinigay niya ang lahat sa kanya. Sumigaw siya na buong pamilya niya ang nagbigay sa kanya ng lahat. Idinagdag niya na para lang mabayaran ang kanyang mga utang, hindi pa kayang bayaran ng kanilang nanay ang ICU. Nakaligtas siya dahil sa lakas ng kanyang kalooban, at muntik nang mamatay ang kanilang ina. Tumulo ang kanyang luha. At sa isang pasibong kilos ng katawan, ipinahayag niya na pareho silang pagod ng kanilang nanay. Binigyan niya ito ng card na may halaga para sa 6 na buwang gastusin sa pamumuhay, at sinabi sa kanya na mula noon, siya na ang bahala kay nanay, at wala na itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki na siya na mismo ang magbayad sa natitirang utang niya, dahil wala na silang kinalaman doon. Nagulat siya at medyo natakot sa kahulugan nito. Pagkatapos ay nilinaw ng kapatid niya na puputulan na niya ang ugnayan nila. Nang lumabas siya ng ospital, ipinahayag ng boss na nararamdaman niya ang kanyang pagkabalisa. Tinanong niya kung malakas ang epekto sa kanya ng mga salita ng babaeng iyon. Pero itinuro niya kung paanong halos hindi niya kilala ang babaeng iyon, at hindi naman niya kasalanan ang katotohanan. Nagkomento si Chen na hindi niya inaasahang ang boss ang tipo ng nagbibigay aliw. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maayos lang siya, at naalala lang niya ang kanyang nakaraan. Noon, ganoon pa rin siya, gustong may sabihin pero hindi makapagsalita. Sinabi ng boss sa kanya na huwag hayaang maantala ng gulo ang kanyang hiling. Kinumpirma ni Chen sa kanya na kung napatunayan niya ang kanyang halaga sa kanya, tutulungan niya itong lumakas. At hanggat lumakas siya, mababayaran niya ang lahat ng ito. Nangako ang boss sa kanya na basta patunayan niya ang kanyang halaga. Naisip ng boss na siya ang kanyang takdang punto. Sana hindi siya pabagsakin ng batang iyon. Sa Wright City OEA Club, partikular sa Presidential Suite, may nagsabi na hindi naman masama ang kita nila kaya patuloy silang magpapalaki ng pamumuhunan. Ito ay mula sa isang lalaking nakasuot ng salaming pang-araw, may sigarilyo sa bibig, at may mga babae sa bawat braso. Idinagdag din niya na contagion sila at bilisan ang paggaling, dahil hindi magtatagal ang mga nasa itaas. Naintindihan ito ng kanyang nasasakupan at may isa pang bagay na dapat iulat. Ayon sa kanilang investigasyon, nagkaroon ng problema ang isang miyembro ng organisasyon sa lugar A sa pagkolekta ng upa, at 3 tao ang nasugatan ng isang estudyante. Naalala ng boss na may oras pa bago magsimula ang pangungulekta ng utang doon. Inakala niya na sinisikap ng mga bastardo na kumita ng dagdag na pera. Nagreklamo siya na dahil sa makasariling basura na iyon, lalong kaunti ang nagpupunta sa kanya para humiram ng pera. Sinabi niya sa kanyang tauhan na ayusin ito ayon sa mga patakaran. Sumang-ayon ang kanyang nasasakupan na parusahan sila,
Ngunit sinabi rin na ito ay isang espesyal na kaso, dahil kabilang sa kanila ang mga magnanakaw na nasa antas 3 at antas 2 klase ng apprentice. Ayon sa ulat, ang nakasakit sa kanila ay isang estudyante lamang nakakapasok pa lang sa antas ng apprentice 2. Tinanong ng boss kung sino iyon, at binigyan siya ng isang dokumento. Naglalaman ito ng profile ni Chen. Hindi siya makapaniwala na isang bata na nasa antas 2 lang ang nakatalo sa parehong antas 3 at antas 2. Kahit ang pinakamahinang antas 3 ay kayang harapin ang 10 antas 25. Alam niya na ang agwat sa antas ay hindi mapupunan ng kasanayan lamang. Tinatansya niya na baka nasa antas 3 rin ang tunay na lakas ng bata. Nagtatagpuan niya siyang kawili-wili dahil sa pagtatangkang itago ang lakas nito. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na bantayan siya dahil hindi niya gustong sayangin ang ganitong talento. Kinabukasan, nagjo-jogging si Chen sa paligid ng kanilang kapitbahayan nang mapansin siya ng isang matandang lalaki. Namangha ang matandang lalaki na maaga siyang nagigising nitong mga araw na ito. Sinagot siya ni Chen. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng matandang lalaki na kakakuha lang siya ng ilang batch ng A-grade beginner Starlight supplement sa halagang 400 bawat bote. Tinanong niya kung gusto niya ng kaunti. Tumanggi si Chen dahil mayroon pa siyang natitira, ngunit ipinangako niya sa kanya na pupunta siya sa kanya kapag naubusan na siya. Nang gawin niya iyon, pinanggakuan siya ng matandang lalaki ng diskwento. Napansin ng matandang lalaki kung paanong tila mas masayahin siya kaysa dati. Nagtaka siya kung nagkaroon siya ng kasintahan. Pagkaalis ni Chen sa ospital, ilang araw siyang nag-adjust sa kanyang katawan at nagsaliksik. Sa pagkakasanib ng ilang alaala ng orihinal na may-ari sa sarili niyang alaala, nagkaroon siya ng pangkalahatang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman ng mundong iyon. Ang mga tao doon ay regular na kumukuha ng espesyal na suplemento para magkaroon ng lakas, at ang mga taong ito ay kolektibong tinatawag na mga orakulo. Ang gamot para maging tagapagsalita ay napakamahal. At iyan ang dahilan kung bakit siya napunta sa napakalaking utang. Hindi niya alam kung ano ang pinakamataas na limitasyon, pero sigurado siya sa isang bagay. Na kahit ang pinakamababang ranggo ng mga orakulo ay mas malakas pa kaysa sa mga normal na tao. Pagkatapos ng kanyang ehersisyo, bumulong siya na kung ang pag-inom lang ng gamot ang makapagpapalakas sa isang tao, hindi na nakapagtataka na gumastos ang mga tao ng malaking halaga para maging orakulo. Noong nasa dating buhay pa siya, kailangan niya sanang magsanay ng walang katapusan para makakuha ng ganitong resulta. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagtaka siya kung sino ang tumatawag ng ganun kaga. Malakas na boses ang umalangaw sa kanyang mga orakulo. Siya ang kinatawan ng klase, at pinaalalahanan siya na tapos na ang kanyang bakasyon. Hiniling ng guro sa kinatawan na sabihin sa kanya na bumalik sa klase. Tinawagan din siya ng kinatawan kagabi, kaya umaasa siya na hindi niya nakalimutan. Sumagot si Chen na hindi niya nakalimutan, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, halos nakalimutan na niya ito. Sa Raitlon High School, natapos na ng guro ang pagtalakay sa kasaysayan ng mga orakulo, kaya ngayon ay tatalakayin na nila ang epekto nito sa ekonomiya. Nagsulat si Chen ng mga tala. Ang katayuan ng isang tagapagsalita ay natutukoy ng lakas at nireranggo ayon sa titulo. Mayroong grade E na may ranggong 1 hanggang 6, grade D na may ranggong 1 hanggang 8, grade B na may ranggong 1 hanggang 12, grade A na may ranggong 1 hanggang 14, at huli, grade S. Dapat nilang maabot ang pinakamataas na antas ng kasalukuyang titulo upang makapasok sa susunod. Sinasabing ang mga nakarating sa grade S ay parang mga Diyos. Upang matugunan ang kanilang kapangyarihan, ang mundo ay nahati sa 5 antas. Ang mga ordinaryong tao sa mga orakulo ng grade E ay nasa ika-5 patong na tinatawag na panlabas na patong, ang pinakailalim. Ang ika-4 na patong at pataas ang bumubuo sa mga patong ng sentral na lungsod, na sumisimbolo sa kapangyarihan at katayuan. Tanging mga may grado D pataas lamang ang pinayagang pumasok. Si Chen ay kasalukuyang nasa pinakamababang antas, E-grade. Kung gusto niya ng mas magandang mapagkukunan, kailangan niyang makapasok sa sentral na antas ng lungsod. Ginawa niyang pangunahing prioridad ang mabilis na pag-level up. May naghagis sa kanya ng maliit na bato. Sumulyap siya sa likuran at masaya ang mga bully sa panunukso sa kanya.
Hinamon nila siya kung sa tingin niya ay magaling siya dahil lang mataas ang nakuha niya sa nakasulat na pagsusulit. Sumagot ang isa pang bully na lahat sila ay nasa antas isa, kaya madali lang siyang tumbahin sa isang suntok lang. Ang naiisip lang ni Chen ay kung paanong may mga taong ganoon saan man siya pumunta. Pinapaalalahanan sila ng guru na may fitness test sa PE mamaya, kaya dapat silang magpalit at pumunta sa field. Sa kanang speaker, mataas ang field. Sa programa ng tagapagsalita, karamihan sa araw ay klase lang sa PE. Sa tingin ni Chen, masyadong kalmado ang kurikulum. Hindi inaasahang may tumawag sa kanya. Siniko ng isang estudyante ang kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na malapit nang magkaroon ng away. Nang makita na naman na ang dalawang iyon, hindi na sila nagulat. Tinanong ng estudyante kung hindi ba napapagod ang mga bully na iyon, dahil ilang beses na niya itong ginawa, para lang sa buwang iyon. Binalaan siya ng kaibigan niya na huwag nang magsalita pa, kung hindi ay siya naman ang susunod na target. Hinawakan ng bully ang kwelyo ni Chen at tinanong kung gusto niyang tumitig. Ilang araw na ang lumipas, at nagmamatigas pa rin siya. Sinabi ng bully kay Chen na hindi mahalaga kung maganda ang kanyang mga marka sa pagsusulit na nakasulat. Tinukso niya ito sa pagtatanong kung balak niyang makipag-usap sa kanyang mga kalaban mamaya. Pinapaalala sa kanya ng bully na sa mundo ng mga orakulo, ang lahat ay tungkol sa mga antas at kapangyarihan, at batay sa kanyang lakas, siya ay isa lamang antas na basurang piraso. Sinagot ni Chen na sa pamamagitan ng loika, ang bully ay isa ring basura sa antas isa. Hindi nakapaghanda ang bully. Nagalit siya sa sagot na yon. Malapit na niyang suntukin si Chen habang sumisigaw na pupunitan niya ang bibig nito. Hinaranggan ni Chen ang kanyang kamao at tinanong kung tapos na siyang magsalita. Nanlaki ang mga mata ng bully sa gulat. Nalilito siya sa mga nangyayaring sombrero, lalo na dahil hindi siya makawala. Nagtaka siya kung ganoon na ba talaga katangkad si Chen noon pa man. Pinaalalahanan siya ni Chen sa sinabi niya, lahat ay kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi niya na oras na niya para punitin ang kanyang bibig. Natakot ang bully. Naglabas si Chen ng aura mula sa kanyang katawan habang nakatayo siya sa itaas ng bully. Pero nag-ambala si Chen dahil sa napakalaking presyon. May nagsabi na may tapang siya. Tinatanong siya ng guro kung sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na gumawa ng eksena sa kanyang klase. Ito ang kanilang guro sa PE, si Tian Jija, isang mag-aaral sa ikalimang baitang na may grado D. Nainis si Jija kay Chen dahil kakabalik lang nito pero nagkakagulo na agad. Gayunpaman, kalmado at may pagkamaygurang na sumagot si Chen na nagkakaroon lang sila ng magiliw na pagtutuos. Pagkatapos ay pinapayan niya ang bully. Iyon ang unang babala ni Jija sa kanya, at kung magkakamali ulit siya, maaari niyang asahan na magiging bastos siya. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat para sa pagsusulit. Inanunsyo ni Jija sa lahat na 3 buwan na lang ang natitira bago ang pagsusulit sa pagtatapos, at mas mahalaga pa ang paligsahan ng palitan pagkatapos ng pagtatapos. Kung maganda ang kanilang pagganap sa exchange tournament, hindi lang nila dadalhin ang karangalan sa paaralan, magkakaroon din sila ng pagkakataong makapasok sa isang prestihiyosong akademya. At para matiyak ang isang malakas na pagtatapos, espesyal niyang inihanda ang mga imported na Grade A beginner supplement. Ibinenta niya ito sa halagang $6,000 para lahat ay makakuha ng magandang resulta. Pagkatapos ay nagsimula na silang magsanay. Naka-pull up naman ang estudyante, at sa ika-24 na bilang ay hindi na niya kayapang magpatuloy, habang ang isa naman ay sobrang nasa sabik na umabot na sa 50. Si Chen ay nanunood lang, nagtataka kung iyon lang ba ang buong pagsubok ng Oracle. Akala niya espesyal ito. May lumapit sa kanya at tinanong kung okay lang siya. Siya ang kinatawa ng klase. Nag-aalala siya dahil biglang nagbakasyon siya ng ilang araw, kaya akala niya may nangyari sa kanya. Nahiya siya at nilinaw na hindi niya sinasadya na makialam. Kakaiba lang kasi sa kanya na mag-leave malapit na ang graduation. Sinabi ni Chen sa kanya na maayos lang siya at nagpasalamat sa pagmamalasakit nito. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung hindi ba siya bumibili ng mga karagdagang materyales para sa guro. Sumagot siya na wala na siyang pera. Pero sa kanyang isipan, nagtataka siya kung ang mga mamahaling suplementong iyon ay binibili ng lahat. Nagtataka siya kung siya lang ang nag-break in sa klase.
Nag-alala siya na kung hindi niya ito bibilihin, makakaapekto ito sa resulta ng kanyang pagsusulit. Biglang may tumawag sa kanya, si Liu Tiantian. Nagpaalam siya sa kanya, at pagkatapos ay ginawa niya ang pull-ups. Talagang nahirapan siya at nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Habang ginagawa niya yun, sinisigurado ni Jija na 25 estudyante ang bumili ng 2 suplemento. Nang umabot si Tian sa 35 pull-ups, sinabi niya sa kanya na nakapasa na siya. Napansin ni Chen na ang mga estudyanteng bumili ng mamahaling suplemento ay nakatanggap ng espesyal na pagtrato mula sa guro kapalit nito. Sa nalalapit na pagtatapos, naiintindihan na gusto nilang makakuha ng mas magagandang marka. Pero alam niya na sa kasalukuyang kakayahan niya, malamang ay hindi niya kailangan iyon, at wala na rin siyang natitirang pera. Pagkatapos, ang huli ay tinawag na Zhou Chen. Nakita ng guro na hindi siya bumili kahit isang bote ng kanyang suplemento. Nagduda siya na makakapasa siya ng walang mga suplemento. Nagpasya siyang bawasan ng ilang puntos para siya bumagsak at gamitin siyang halimbawa. Sinuri ni Chen ang pull-up bar at wrist guards, at mukhang normal naman ang mga ito. Ngunit maingat siya dahil baka may kakaiba sa pagsubok ng mga orakulo. Hinawakan niya ang bar, at ikinagulat niya, biglang bumigat ang kanyang katawan. At lalong lumalakas ang kanyang paggamit ng lakas, lalong nagiging mabigat ito. Nagtaka siya kung dahil ba iyon sa kristal sa pulso. Gaya ng inaasahan niya, hindi ganoon kadali ang pagsubok ng mga orakulo. Naramdaman niya na may limitasyon ang bigat na inilagay, at sa kasalukuyang lakas niya, napakadaling umangkop. Isang pambihirang pagkakataon iyon, kaya sinubukan niya ang kanyang limitasyon. Lahat ng nakakita sa kanya ay nagulat sa lakas niya. Nagawa niya lang halos 100 sa isang bagsakan, samantalang halos hindi niya kayang gawin ang 30 bago. Ang kasalukuyang score niya ay katumbas ng ikalawang pwesto. Ibinahagi ng isang estudyante na nang makita niya ang ikalawang pwesto ng elite class, ganun na talaga ang itsura nito. Tapos na si Chen, kaya bumaba siya. Pinalibutan siya ng kanyang mga kaklase at sinabing siya ay kahanga-hanga. Sinabi nila sa kanya na sa kanyang mga marka, maaari siyang sumali sa piling klase. Nagtanong sila kung kailan siya na-promote sa ikalawang ranggo at kung ano ang kanyang sweldo. Nagtaka rin ang guro kung paano siya biglang umunlad ng husto. Nagtaka siya kung gumagamit siya ng mga enhancer, pero alam niyang masyadong mahal ang mga enhancer para sa mga ordinaryong tao, at masyadong maluho ang paggamit nito doon. Nagtaka siya kung talagang nakarating siya sa ikalawang ranggo sa mga nakaraang araw. Nag-alala siya na malalaman ng mga estudyante na umangat siya ng ranggo nang wala ang tulong niya dahil hindi na niya sila maibibenta. Nagtatanim siya ng sama ng loob sa kanya dahil pinuputol nito ang kanyang kita, at hindi niya papayagan iyon. Desidido siyang turuan siya ng mahalagang aral sa lipunan. Samantala, sa opisina ng punong guro, may isang nagulat nang malaman na kanselado ng exchange meet ang mga laban para sa ikalawang pwesto. Nasa telepono ang punong guro, at sinabi niya na para sa isang paaralan na tulad nila na walang suporta at walang mapagkukunan, napakahirap makamit ang ikatlong pwesto. Nakiramay sa kanya ang nasa kabilang linya, ngunit ipinaliwanag din na kailangan ng gobyerno ng mas maraming piling tao sa orakulo. Kaya naman nagpasya silang ilipat ang pondo sa mga paaralang may pinakamataas na ranggo. Ito ay isang desisyon mula sa itaas na wala silang magagawa. Sinubukan ng punong guro na magtanong kung may ibang paraan, pero ibinaba na ng kausap ang telepono. Binagsak niya ang telepono. Napakasakit ng ulo para sa kanya dahil ang supply at kagamitan ng droga ng mga nasa mataas na uri ay nangangailangan ng malaking pondo, at ang kanilang paaralan ay halos walang sapat na mapagkukunan para mapanatili ang antas ng ikalawang baitang. Bukod pa rito, 3 buwan na lang ang natitira bago ang palitan, kaya nagtataka siya kung saan sila makakahanap ng estudyante na nasa ikatlong antas. Naalala niya na pagsamasamahin ang lahat ng kanilang yaman at tumaya sa ikatlong pwesto, pero nangangahulugan iyon ng pagpapaalis sa maraming karaniwang mag-aaral. Tiningnan niya ang kristal sa stand at malakas na nagtanong sa kanyang nakatatanda kung ano ang dapat niyang gawin. Nag-alala siya na babagsak ang tamang akademya ng orakulo sa panahon ng kanyang panunungkulan. Biglang may kumatok sa pinto niya. Si Zizia iyon. Inimbitahan niya siya sa loob. Inabot ni Zizia sa kanya ang resulta ng pagsusulit.
Sinabi pa ni Zizian na napakahusay ng pagtatanghal, at naniniwala siyang magbubunga ang klase ng mga natatanging orakulo. Nang makita niya ang resulta, tinanong niya sa kanyang sarili kung bakit sinabi na ni Zizian na mahusay na ito gayong unang pwesto pa lang. Hindi pwedeng ipadala sa bukid ang mga walang silbing basurang iyan. Pagkatapos ay binanggit ni Zizian na may isang exception na sa tingin niya ay hindi karapat-dapat maging orakulo. Tinanong niya kung sino. Sumagot si Zizian na si Chen yon. Kaya naman tinawag si Chen sa opisina ng punong guro. Tinatanong siya ng dakilang nilalang kung ano ang ginawa niya para tawagin siya ng punong guro. Sumagot siya na wala siyang ideya. Narinig ng aming MC na mahigpit ang personalidad ng punong guro, kaya alam niyang hindi lang siya tinawag para makipag-usap. Sana lang hindi naman ganoon kasama. Nang hawakan niya ang pinto, lumitaw ang isang maliit na apoy. Nagulat siya nang makita niya ito, pero mukhang inaasahan na ito ng boss. Sinabi niya kay Chen na ito ang partikular na kondisyon na nag-udyok sa hiling na kanyang binanggit. Ibig sabihin, may gusto siyang bagay na malapit lang, kaya mas mabuting hanapin ito ni Chen. Nagtataka si Chen kung bakit kailangan pang lumabas ngayon. Sumagot ang boss na na-trigger na ang hiling, kaya walang pagpipilian. Maliban na lang kung gusto niyang mapaso, dapat niya itong gawin ng tahimik. Tinatanong siya ng punong guro kung bakit nakatayo lang siya doon at hinimok siyang pumasok. Pumasok siya at binati ang punong guro. Sinabi sa kanya ng punong guro na hindi naman masama ang kanyang pisikal na ulat. Kahanga-hanga talaga iyon dahil malapit na sa ikalawang pwesto. Pero sa pagliban sa klase, pagsagot sa mga guro, at pagbugbog sa mga kaklase niya, masasabi niyang bata pa at mainitin ang ulo si Chen. Pero lahat yon ay walang kaugnayan. Tinanong niya si Chen kung alam nito kung ano ang pinakamahalaga para sa isang orakulo. Pera iyon. Kaya pinayuhan niya itong itigil na ang pagiging orakulo. Namutla si Chen. Nilinaw niya kung sinasabi ba ng punong guro na gusto niyang huminto siya sa pag-aaral. Sumagot ang punong guro na tama siya, at dapat niyang maintindihan na napakataas ng gastos ng pagiging orakulo sa bandang huli. At dahil sa sitwasyon ng kanyang pamilya, iminungkahi niya na sa halip na ilaan ang lahat sa isang bagay na maaaring mabago, mas mabuting putulin na lang ang kanyang mga pagkalugi ng maaga. Alam ng punong guro na batay sa resulta ng pisikal na pagsusulit ni Chen, makakapasok siya sa espesyal na klase. Ngunit dahil nasa bingit ng pagkaligtas ang paaralan, sa halip na payagan ng isang karaniwang mag-aaral na pumasok sa isang espesyal na klase, mas mabuting ituon ang mga mapagkukunan sa paglinang ng mahahalagang mag-aaral. Kaya naisip niya na kung makakapag-aral sila ng kahit isang estudyante sa antas 3 bago ang paligsahan, baka may pag-asa pa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chen na kung pumapayag siya, maibabalik nila ang kanyang matrikula. Idinagdag niya na hindi na niya kailangang pumasok bukas. Tinanong niya kung ano ang palagay niya tungkol dito. Habang nag-uusap sila, may napansin ang dakilang nilalang sa anyong libro. Ito ang itim na kristal sa stand. Sinabi niya sa bata na nakita niya ang target, kaya dapat siyang magmadali at kunin ito para sa kanya. Sumagot si Chen na nahihirapan na rin siya mismo, at iminungkahi na kunin na lang niya ito. Sumagot ang boss na kung kaya niya, ginawa na niya yon. Ngunit nakasaad sa kontrata na dapat itong ganap na pagmamay-ari ni Chen upang makuha niya ito. Nasa mahirap na sitwasyon si Chen. Kailangan niyang pumunta sa gitnang lungsod para bayaran ang utang, ngunit ang pagpunta doon ay nangangailangan ng antas D at sertipiko ng pagtatapos sa Oracle. At ang paaralang iyon ang tanging Oracle High School sa lungsod. Para sa sertipiko ng pagtatapos at sa kristal, hindi siya dapat palayasin. Huminga siya ng malalim para kumalma. Alam niyang hindi pa ito isang dead end. Sa pagkakaalala niya, mula nang itatag ang Light U, hanggang ito level lang ang pinakamataas na naabot ng mga estudyante. Ibig sabihin, para sa paaralan, ang isang mag-aaral na nasa antas 2 pataas ay walang pag-aalinlangang napakahalaga. Kaya kung nasa E2 level na siya, alam niyang maaari siyang umakyat agad. Naalala niya na sinabi ng boss noon na may gantimpala na makakatulong sa kanyang hiling. Sinabi niya sa boss na kung hindi pa siya nakakapagpas siya na lang mismo ang pwedeng pumili. Sumagot ang boss ng oo. Naramdaman ng amo ang gusto niya. Ang gantimpala na kanyang hiniling ay hiram na kapangyarihan.
Tinanggihan siya ng boss dahil hindi na kaya ng kanyang katawan ang anumang kapangyarihan niya. Swerte lang si Chen na hindi pa siya sumabog noon. Sumagot si Chen na hindi niya kayang mapatalsik doon. Dahil kung mapapaalis siya, matagal na naman bago siya magkaroon ng isa pang pagkakataon na makarating sa gitnang lungsod. At baka hindi rin matupad ang hiling ng amo. Sinabi niya sa boss na magtiwala sa kanya. Natahimik ang boss. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na anuman ang mangyari, hindi niya problema iyon. Nakalagay sa kontrata na ipinagkakalob ng contractor ang gantimpala sa kinentrata, na nangangahulugang maaaring humiram ang kinentrata sa contractor anumang oras, saan man, at ang lahat ng kahihinatnan ay sasagutin ng kinentrata. Tinanggap iyon ng kinentrata. Dahil nakatayo lang siya doon, napilitan ang punong guro na tanungin kung may kailangan pa siya. Hiniling niya sa punong guro na muling suriin ang kanyang marka at pagkatapos ay magpasya kung siya ay mananatili o aalis. Tinanggap ito ng punong guro at inabot ang kanyang kamay. Sa pamamagitan ng pagkamay na iyon, sinuri ng punong guro na siya ay nasa antas 2, mas mataas kaysa sa iminungkahi ng ulat, ngunit malayo pa rin ito sa sapat. Samantala, iniisip ni Chen na isa lang ang pagkakataon niya at hindi siya sigurado kung hanggang saan siya makakarating. Kaya gusto niyang makakuha ng pinakamaraming kapangyarihan hanggat maaari. Lumiwanag ang aura sa paligid ng kanyang kamay. Nagulat ang punong guro. Naging napakalakas ng aura. Kahit ang boss ay hindi inaasahan na mas malakas pa ang pagputok ng bata kaysa sa ibinigay niya rito. Nagulat at nagtanong ang punong guro kung paano biglang tumaas ang kanyang antas. Sa isang iglap, naging ganap siyang antas 4. Tinanong siya ni Chen kung ano ang iniisip niya ngayon. Napagtanto ng punong guro na hindi kailanman sinasarhan ng langit ang lahat ng landas. Hiniling niya kay Chen na irepresenta ang kanilang paaralan sa paligsahan sa pagpapalitan ng distrito. Nanganga nga si Chen. Umupo sila para mag-usap. Sa madaling salita, gusto ng punong guro na sumali siya sa grupo ng distrito para sa paligsahan sa antas 4 upang maipakita ang resulta sa Ministry ng Edukasyon. Ipinaliwanag ng punong guro na ang pakikipagkompetensya sa antas ng grupo ay ang pinakamataas na karangalan para sa lahat ng mataas na paaralan ng UJ. Ang kanilang paaralan ay matagal nang nasa ilalim ng ranggo. At kung hindi sila magpapakita ng ilang resulta sa lalong madaling panahon, puputulan ng ministeryo ang pondo. Kaya gusto nilang ituon ang mga mapagkukunan ng guro sa mga mag-aaral na may potensyal, at iyon ang dahilan kung bakit nila siya nagkamali ng pagkaunawa. Sana hindi siya nagalit. Sumagot si Chen na naiintindihan niya. Natutuwa ang punong guro nang marinig iyon. At bilang pagpapakita ng kanilang paghingi ng paumanhin, ibabawas ang matrikula ni Chen. Pagkatapos lumipat sa espesyal na klase, tataas ang lingguhang supply niya ng mga suplementong enerhiya para sa mga baguhan mula 3 hanggang 6. Tinanong niya si Chen kung ano ang palagay nito tungkol doon, at kung may iba pa siyang kailangan, susubukan ng paaralan na matugunan ang mga ito. Sinabi niya kay Chen na bilang isang natatanging mag-aaral, tatanggapin siya saan man, ngunit taos-puso pa rin siyang umaasa na isaalang-alang niya ang pagiging kinatawan ng kanilang paaralan sa paligsahan ng palitan. At hindi naman sa nagmamalaki, pero sinabi niya sa kanya na ang kanyang desisyon ang magtatakda ng kaligtasan ng paaralan. Dahil ganun kalaki ang inaalok ng punong guro, napagtanto niya na mahalaga ito sa kanya. Tinanong ni Chen kung ano ang gagawin niya kung gusto niya ang itim na kristal sa cabinet. Ipinaliwanag ng punong guro na ito ay ginawa mula sa isang espesyal na kristal ng bituin na dinala ng dating punong guro mula sa gitnang lungsod. Wala itong gaanong gamit, pero sinisimbolo nito ang diwa ng paaralan. Pero alam niya na kung wala na ang paaralan, walang kahulugan ang diwa. Kaya kung mailigtas ni Chen ang paaralan, ganap na makatwiran ang pagbibigay nito sa kanya. Siniguro ni Chen sa kanya na gagawin niya ang kanyang makakaya sa paligsahan sa palitan. Sa gayon, naayos na ang kasunduan. Gayunpaman, nagtataka ang punong guro kung paano tumaas ng husto at mabilis ang kanyang antas. Sumagot siya na nagsasanay siyang itago ang kanyang kapangyarihan. Ibinahagi niya na parang espesyal na pamamaraan ng pagsasanay iyon, at nagpa-practice pa rin siya kaya umaasa siya na may tatago ng punong guro ang kanyang antas. Naintindihan ng punong guro.
Ito ay dahil alam ng punong guro na ang pagtatago ng antas ng isang tao ay isang pamamaraan na ginagamit sa labanan upang lituhin ang mga kalaban. Hindi niya inaasahan ang ganitong kaalaman mula sa isang napakabatang tao. Siniguro niya sa kanya na hindi niya sasabihin kanino man. Ipinahayag niya kung gaano siya nakatitiyak na ipaubaya ang hinaharap sa kamay ni Chen. Pagkatapos ay pumasok ang isang babae. Inutusan niya itong dalhin si Chen sa espesyal na klase kaagad at asikasuhin ang mga suplemento ayon sa kanyang kahilingan. Sinamahan niya si Chen at ipinaliwanag na ang buong ikalawang palapag ay para sa espesyal na klase. Susunod nilang gagawin ay magparehistro. Nagpasalamat si Chen sa guro. Nagtataka siya tungkol sa relasyon niya sa punong guro dahil hindi niya pa nakita siyang ganoon kasaya. Simpleng sumagot si Chen na nagkakasundo lang sila. Samantala, may isang taong tumatakbo ng mabilis patungo kay Chen. Hinawakan ng lalaki ang mga braso ni Che at sinabing talagang sinubukan niya ang kanyang makakaya para makiusap sa punong guro, pero sa huli, hindi niya nabago ang isip nito. Ipinagtatanggol niya na kahit average lang ang kanyang mga grado, may karapatan pa rin siyang matuto. Sana pagkatapos umalis ni Chen, magpatuloy pa rin siya sa pagsisikap at hindi sumuko. Tinatanong siya ng guro kung ano ang pinagsasabi niya. Nilinaw niya na lilipat siya sa espesyal na klase bukas, at isasakay na lang niya ito para magparehistro. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gigi na gusto siyang makita ng punong guro. Ibinahagi rin niya na galit ang punong guro. Alam niyang tapos na siya. Dumating ang gabi. Nasa kwarto na ulit si Chen. Humiga siya sa kama, iniisip na kailangan niyang umakyat mula antas 2 hanggang 4 sa loob ng 3 buwan, at wala siyang ideya kung paano gagawin iyon. Kahit ang mayayamang prodigy ay nangangailangan ng napakaraming pera at oras para lang umangat ng isang beses. Tila imposible para sa isang mahirap na tulad niya na umangat ng 2 beses sa loob ng 3 buwan. Tinanong niya ang boss kung may paraan ba na makapag-level up siya ng sabay-sabay mag-isa. Tinatanong siya ng boss kung paano mangyayari iyon, at kung gusto niyang muli ang tulong nito, kailangan muna niyang tuparin ang kahilingan nito. Sinabi niya sa kanya na sisihin ang sarili niya sa pagpili ng ganoong gantimpala. Sumagot ang aming anak na wala siyang pagpipilian dahil yun lang ang tanging paraan na naisip niya noong oras na yun. Binigyang diin ng boss na pinagsabihan na niya ito na hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan ng matagal bago ito maubos. Alam yan ni Chen. Hindi siya sapat na tanga para umasa sa hiram na lakas para manalo sa paligsahan, at nakamit niya ang magagandang resulta. Hindi siya pinatalsik, at maaari siyang mag-freeload ng mga suplemento. Mas maganda ito kaysa sa unang pinagsimulan niya. Kung gayon, maaaring mabagal ang pag-level up. Pero ang kanyang focus sa ngayon ay ang utang na dapat bayaran sa loob ng 5 araw. Kailangan niyang maghanap ng paraan para kumita sa paaralan. Tila nasuklam si Chen. Wala rin siyang ideya kung ano ang nangyayari. Mukhang isang abandonadong pabrika. Pagkatapos ay may lumapit sa kanya. Kinawayan siya ng lalaki at sinabihang pumunta doon. Napansin niya na wala si Chen noong roll call, kaya naisip niya na baka naligaw ito. Siya ang namamahala sa buong klase, at mahirap pamahalaan ang lahat, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagkakamali. Nagpakilala siya bilang si Ji Zhang, ang guro sa homeroom ng piling klase. Inaasahan ni Chen na napaka-strikto ng guro ng piling klase, pero nakakagulat na napakagaan niya. Nagtataka siya kung walang ibang guro sa mga piling klase. Sumagot siya ng oo. May 3 guro sila sa akademiko, pero siya lang ang nagtuturo ng pagsasanay. Sinabi niya na bumababa ang bilang ng mga mag-aaral, at mas kaunti pa ang mga mag-aaral na sapat ang galing para sumali sa piling klase, kaya hindi pa sila nag-hire ng mga bagong instructor. Idinagdag niya na karaniwan nilang ginagamit ang pinakaloob na bahagi para sa mga klase at pagsasanay, at ang labas ay hindi nagamit ng maraming taon at gumuho na lang. Napagtanto ni Chen na sira-sira na ang paaralan, kaya hindi nakapagtataka kung bakit balisa ang punong guro. Siniguro sa kanya ni Ji Zhang ang lahat sa pagsasabing mas malaki pa rin ang payat na kamelyo kaysa sa kabayo. May tiwala siya na hindi magsasarado ang lugar. Pumasok sila sa silid-sanayan. Sinabi sa kanya ni Ji Zhang na kasalukuyan silang may libreng sesyon ng pagsasanay. Dinala niya siya para makilala ang klase.
Naintindihan na ni Chen kung bakit sila tinawag na elite class at kung bakit sila malayo sa training yard. Ito ay halos isang high-end na gym at tila motivated ang estudyante, ngunit nararamdaman niya na medyo tensyonado ang kapaligiran. Pinagsama ni Zhang ang lahat para ipakilala ang kanilang bagong kamag-aral. Ipinakilala niya si Chen sa kanila, at kahit medyo nahuli siya, ayos lang dahil ang mga nasa mataas na antas ay laging pinahahalagahan ang lakas higit sa lahat. Kaya naman, nagtitiwala siya na si Chen ay may tunay na kakayahan para makapasok. Sana magkakasundo silang lahat at magtagumpay sa darating na paligsahan sa pagpapalitan. Isang estudyante mula sa likod ang nagpahayag na nagdududa siya na dahil sa kakayahan ito. Pinapahiwatig niya na nakapasok siya sa likod na pinto. Idinagdag niya na kaya niyang pabagsakin ang buong uri ng mga mayayaman. Sinabi ni Zhang sa lalaking nagngangalang Ma Wenhao na mag-ingat sa kanyang mga salita. Binigyang diin niya na pumasok si Chen sa tamang pamamaraan, kaya mas mabuting itigil na niya ang pagkakalat ng mga chismes. Sumagot si Wenhao na malalaman din nila kung totoo o hindi ang balita. Formal niyang hinamon si Chen. Nagulat ang karamihan dahil napakatagal na nilang hindi nakaranas ng ganoon. Hindi tulad ng magiliw na sparring, ang formal na hamon ay nilabanan ng may buong dignidad na nakataya. Sinasabi nila na ang natalo ay kailangang paglingkuran ang nanalo ng walang reklamo. At si Wenhao ang pinakamalakas sa kanila. Hindi sila makapaniwala na binubuli niya ang isang baguhan. Isang lalaking blonde na malapit lang ay nagtanong sa isang babaeng may kulay rosas na buhok kung ano ang dahilan ng kaguluhan. Sumagot ang batang babae na may kulay rosas na buhok na malapit ng makipaglaban ang transfer student kay Ma Wenhao. Hindi niya alam ang tungkol sa transfer student. Sumagot si Zhang na hindi binibilang ang formal na hamon maliban kung tinanggap ito ng kabilang panig, ngunit ikinagulat niya, tinanggap ito ni Chen. Sinabi niya na kung ito ay isang palakaibigang hamon at hindi nagbabanta sa buhay, tatanggapin niya ang hamon. Sa kanyang isipan, magandang pagkakataon ito para subukan kung paano siya nakikipagkompetensya sa iba at perpektong paghahanda para sa paligsahan sa palitan. Narinig na ito ng punong guro. Naiulat sa kanya sa pamamagitan ng tawag sa telepono na makikipaglaban si Chen sa isang tao. Si Zhang ang nagulat. Ipinaliwanag niya na formal na hinamon ni Wenhao at tinanggap ito ni Chen. Nataranta siya, lalo na nang walang gustong umatras sa kanila at nagkukumpulan ang ibang estudyante para maghiyawan. Lumalala na ang sitwasyon. Hinikayat nila si Wenhao na ipakita sa baguhan kung sino ang boss. Pinag-isipan ito ng punong guro, at dahil si Chen ay dapat na nagsasanay ng antas ng pagtatago, magandang pagkakataon ito upang subukan ang kanyang lakas. Kaya sinabi niya kay Zhang na ihanda ang arena dahil inaprubahan niya ang hamon. Si Zhang ang nag-umpisa ng laban, at dahil unang beses pa lang ni Chen sa ganitong uri ng laban, mabilis niyang inulit ang mga patakaran. Ang mga patakaran para sa isang formal na hamon ay pareho sa paligsahan ng palitan, na nangangahulugang ang arena ay para sa dalawang tao lamang at hindi pinapayagan ang tulong mula sa mga manunood. Sino mang makikialam ay palalayasin, at pareho silang dapat nasa parehong antas at walang hamon mula sa iba't ibang antas. Napansin ni Wenhao na si Chen ay nasa E-rank 2. Binigyang diin ni Zhang na magkaibigan lang ang laban, at hindi dapat may atake sa mga mahihinang bahagi ng katawan, hindi rin pinapayagan ang mga nakamamatay na galaw, o pribadong paghihiganti pagkatapos. Ang isang suntok sa mukha o kusang pagsuko ay katumbas ng pagkatalo, at nagsimula na sila. Si Wenhao ay sumugod. Ang kanyang plano ay mabilis na umatake at mahuli siyang walang kamalay-malay. Gusto niyang manalo sa isang galaw lang. Inaasahan ni Chen na susugurin niya agad ito. Hinaranggan niya ang braso nito, na ikinagulat ni Wenhao. Hindi siya makapaniwala na ganoon kabilis ang kanyang reaksyon. Patuloy siyang sumusuntok, pero mahusay itong naiwasan ni Chen. Nainis siya dahil parang daga na umiilag si Chen, kaya nagplano siyang humanap ng paraan para limitahan ang paggalaw nito. Kumilos siya ng kasing bilis ng liwanag. Hindi nakapaghanda si Chen at tinamaan siya sa kanyang braso. Ang kawit at sipa sa hangin ni Wenhao ay maaaring magbago sa kalagitnaan ng pag-atake, kaya kahit harangan ito ni Chen, matutamba pa rin siya sa lakas ng epekto.
Habang nakahiga si Chen, muli siyang umatake. Nagsalubong ang kilay ni Chen sa kanya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang aura at sumalakay pabalik gamit ang mabilis at malakas na sipa. Nagulat si Wenhao na kaya rin niyang gumamit ng mga pamamaraan sa labanan. Pinilit niyang manatiling kalmado, at hanggat hindi siya tinatamaan sa mukha, alam niyang hindi siya matatalo. Akala niya may pagkakataon pa siya, pero dahan-daang tumama ang kamao ni Chen sa ilong niya. Sinabi ni Chen sa kanya na ang pagpalo sa mukha ay binibilang. Nawalan siya ng imak. Idineklara ni Ji Zhang si Chen bilang nanalo. Hindi makapaniwala si Wenhao na natalo siya. Kahit ang ibang estudyante ay ganoon din ang iniisip, pero napagtanto nila na masyadong malakas ang bagong lalaki. Sa isip ni Chen, mas mabilis natapos ang laban, pero naramdaman niya ito. Tinanong niya si Wenhao kung wala na siyang reklamo. Si Ji Zhang ay napuno rin ng labis. Si Wenhao ay nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay, ngunit hindi niya inaasahang madudurog siya ng ganoon kalala kay Chen, na walang formal na pagsasanay kundi ang kanyang pisikal na kakayahan, at sa mismong sandaling iyon, napakahusay ng kanyang mga reflexes. Napagtanto niya na siya ay isang mahusay na prospect para sa labanan, kaya hindi nakapagtataka na hiniling ng punong guro sa kanila na bantayan siyang mabuti. Hindi inaasahang dumating ang punong guro. Tinawagan niya si Chen sandali dahil may sasabihin siya sa kanya. Tinanong ng babaeng may kulay rosas na buhok ang lalaking may kulay ginto ang buhok kung nakita niya yon. Hindi siya makapaniwala na medyo malakas ang baguhan. Sinabi ng lalaking may blonde na buhok na ang isang malakas na tao tulad niya ay kailangang maging isa sa kanilang mga tauhan. Tinatanong siya ng punong guro kung paano siya sa piling klase. Sumagot siya na medyo maganda naman, at medyo masigasig ang mga kaklase niya. Bahagyang tumawa ang punong guro at sumagot na ang makapangyarihang mga orakulo ay laging nakakakuha ng mas maraming atensyon, kaya masasanay na lang siya rito. Sinabi niya sa kanya na mula noon, dapat siyang mag-focus sa pagsasanay, at kung may kailangan siya, tutulong ang paaralan sa abot ng kanilang makakaya. Dahil alam ni Chen na nagtitiwala na sa kanya ang punong guro, sa tingin niya ngayon ay oras na para magtanong tungkol sa pagkakakitaan. Kaya tinanong niya ang punong guro kung may paraan ang mga mag-aaral para kumita ng mabilis. Sinabi sa kanya ng punong guro na sa kanyang edad, hindi na niya dapat alalahanin iyon, at dapat siyang mag-focus sa kanyang pagsasanay. Sa halip, magkakaroon siya ng mga pagkakataon na kumita ng malaking pera sa hinaharap. At kung may problema ang pamilya niya, sasagutin ng paaralan ang ilang gastos. Sumagot siya na nagtatanong lang siya ng walang pakialam, pero sa kaibuturan alam niyang kailangan niyang mag-isip ng ibang bagay sa halip. Bumalik sa training room. Magaan lang siyang nag-e-ensayo habang iniisip na malaking parusa ang pagkuha ng pautang para sa pag-aaral doon, kaya mas mabuting maging maingat siya para hindi mahuli. Patuloy siyang nag-iisip kung paano siya makakakuha ng pera. Nang may lumapit sa kanya, ang lalaking blonde pala yon. Tinakap niya ang balikat ni Chen at sinabi sa kanya na kahanga-hanga ang laban, at nakipag-usap pa nga siya ng direkta sa punong guro. Dahil dito, napaisip siya kung sino talaga siya. Tinatanong din siya ni Chen ng parehong tanong. May tumawag sa blonde na lalaki na Shenjiro at sinabihan siya na bastos siya. Ang babaeng may kulay rosas na buhok yon. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali at nilinaw na wala siyang masamang intensyon. Nagpakilala siya bilang si Su Xiaoxia, pagkatapos ay ipinakilala niya si Jeru. Sinabi niya sa kanya na sila ang mas matanda sa kanya, kaya kung may tanong siya, maaari siyang magtanong sa kanila. Sinabi ni Jeru na 3 tao na lang sila ngayon, at bilang leader, aalagaan niya itong mabuti. Sa kaibuturan ng kanyang puso, iniisip ni Chen na kakaiba sila. Tinanong siya ni Jeru kung saan niya natutunan ang galaw na ginamit niya kanina. Walang ideya si Chen kung ano ang sinasabi niya. Nagulat ang batang blonde na hindi niya alam kung ano ang isang combat technique. Mas nakakagulat pa na ang ginamit niyang galaw ay batay lang sa kanyang mga reflex. Komento niya na ito ay brutal at mababaliw si Wenhao kapag nalaman niya ito. Pinagyayabang niya ang teknik na yun saan man niya matutunan, pero nagkataon na poser lang pala siya. Nagboluntaryo si Xiaoxia na magpaliwanag. Inimfirmahan niya siya na ang mga pamamaraan sa pakikipaglaban ay makapangyarihang espesyal na galaw at matututunan ito ng mga propeta sa pamamagitan ng mga scroll o memory stone.
Nag-iiba ang kanilang epekto at kapangyarihan depende sa pagiging bihasa. Maraming uri ng mga pamamaraan sa pakikipaglaban. Ang malalakas na propeta ay nag-aangkop ng kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kanilang estilo ng pakikipaglaban. Ang ginamit ni Wen Hao sa kanya sa laban ay isang D-rank na pamamaraan na tinatawag na hook wind kick. Pagkatapos malaman iyon, hindi nagulat si Chen na hindi niya ito mapigilan. Naisip niya na kung mayroon din siyang mga teknik sa pakikipaglaban, baka mas magkaroon siya ng pagkakataon sa paligsahan sa pagpapalitan ng klase. Tinanong niya kung bihira ang mga pamamaraan sa labanan. Sumagot si Jiro na halos ganoon nga. Tinanggo rin ito, at kung mas malakas, mas bihira ito. Ipinaliwanag niya na ang paaralan ay nagtuturo ng mga pangunahing kasanayan, ngunit para sa malalakas na teknik, karaniwan nilang kailangang bilhin ang mga ito o magkaroon ng malaking tao na magbabahagi ng isa. Ang presyo sa merkado para sa isang ordinaryong D-rank na pamamaraan ay nasa 500,000. Nagulat si Chen nang marinig iyon dahil katumbas iyon ng ilang buwang pagbabayad ng utang. Sinabi ni Jiro sa kanya na mayroon din siyang ilan. Dapat silang mag-spar sa susunod para maipakita niya sa kanya. Si Xiaoxia ay mayroon din. Para kay Chen, parang casual lang silang may 500,000 tier na gamit. Narinig niya na napakamahal daw ng pagsali sa advanced class, kaya tiyak na mayayaman ang mga bata doon. Pero may pumasok sa isip niya. Kung galing sila sa mayayamang pamilya, maaari niya silang tanungin tungkol sa paggawa ng pera. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang bumili ng isang pamamaraan ngunit wala siyang pera, kaya tinanong niya sila kung may paraan ba na makagawa siya ng mabilisang pera. Iminungkahi ni Jiro na magnakaw sa mga bangko. Sumagot siya na, maliban doon. Sa pagbanggit ng mabilis, malaking kita, at walang patakaran, ang tanging lugar na nagiging mirakulo sa isipan ni Jiro ay ang sariling lupain ng Blackwater. Binunggo siya ni Xiaoxia at sinabihang tigilan ang paglilinlang sa lalaki, at kung maririnig siya ng mga guro, mapapag-alitan siya. Pero nagustuhan ni Chen. Binawi ni Jiro ang sinabi niya dahil narinig niya ang iba't ibang bagay na nangyayari doon, at mahigpit na ipinagbabawal ng paaralan ang pagpunta ng mga estudyante. Kung mahuhuli siya, automatiko siyang mapapalayas. Tinanong niya ito kung gaano siya kaikli para sa teknik. Sumagot si Chen na humigit kumulang 300,000. Nagulat sila nang malaman na ganoon karami. Sinuri nila ang kanilang mga bank account at hindi naman sila gaanong marami. Naisip ni Chen ito, at dahil desperado na ang sitwasyon, desperado rin ang gagawin niya, kaya nagpasya siyang tingnan ito pagkatapos ng klase, sa Blackwater Road. Sinuri niya ang kanyang telepono. Sabi ng nabigasyon, nasa mismong lugar lang daw, pero walang laman ang kalye at may nakakatakot na pakiramdam. Bagaman hindi naman kalayuan sa bahay niya, nagpalit siya ng damit bago umalis para hindi siya makilala ng sinuman. Tinanong niya ang boss kung ano ang opinyon nito sa lugar. Walang sumagot, kaya ipinagpalagay niya na wala ang boss. Hindi siya masyadong nag-abala, at dahil hindi naman masyadong mataas ang antas ng mga orakulo sa panlabas na zona, alam niyang magiging maayos siya mag-isa. Nasa tier 4 na lakas siya, at kahit may mangyari, makakatakas siya. Pero hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kaluma ng tila abandonado ang lugar. Naging dahilan nito upang magduda siya kung mayroon talagang lupain ng himala. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang yapak, na nangangahulugang may naglalakad-lakad doon kamakailan. Pagkatapos ay nakita niya ang lihim na daanan. Naglakad siya patungo rito. Hindi niya alam, may nakakita sa kanya na papunta doon, at may mga tinging parang mamamatay tao. Lumaki ang kanyang mga mata nang pumasok siya sa loob. Maliwanag at maingay na lugar ito. Marumi ang mga kalye. May mga ilegal na kalakalan na nagaganap. Hindi nakapagtataka kung bakit lahat ay umiiwas na pag-usapan ang lugar na iyon. Halos walang batas. Kung may kita, kahit ano ay pwede. Pero napaisip din siya na may paraan para kumita bago ang takdang petsa. Pero bago iyon, tumingin siya sa likuran at nagtanong kung gaano katagal pa sila susunod sa kanya. Lumabas ang mga lalaking iyon at pinuri ang kanyang matalas na pakiramdam. Plano nilang patumbahin siya at ilayo, pero dahil napansin niya, kailangan na lang nilang saktan siya ng kaunti. Tinanong ni Chen kung bakit.
Akala nila nagpapanggap lang siya, pero sinabi ng lalaki na marami siyang nakitang mayayamang bata sa kalangitan na pumupunta doon para sa kasiyahan, at kung sakaling kidnapin siya para sa ransom, yayaman sila. Ang ganda ng biro mo, at makikita mo sa mukha ni Chen. Inilagay ng lalaki ang kanyang braso sa balikat niya at sinampal ang pisngi niya. Natuwa siya na natigilan si Chen sa takot. Sinabi niya sa kanya na makipagtulungan, bayaran ang pantubos, at pag-iisipan niyang palayain siya. Sinabi ni Chen sa lalaki na bastos siya. Pagkatapos, sa isang sampal sa likod ng ulo, bumagsak ang lalaki nang nakadapa sa lupa. Nagulat ang lahat na natambo siya. Kinuha ng dalawang lalaki ang kanilang mga kutsilyo para turuan siya ng leksyon. Sinugod nila siya. Dalawang kahon ng kahoy ang lumipad at tumama sa likod ng kanilang ulo. Nalito si Chen. Pagkatapos ay may lumitaw sa harap niya. Hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ng babaeng nasa ilalim ng hoodie na sumama siya sa kanya. Pagkatapos ay hinayla niya siya palayo. Nakarating sila sa isang lugar kung saan sa palagay niya ay ligtas sila. Nagpasalamat si Chen sa pagligtas niya sa kanya, pero sa kaibuturan niya, may mga tanong talaga siya para sa dalawang iyon. Kilala siya ng babae at tinanong kung bakit siya naroon. Nakalimutan ng babae na kailangan siyang magtago. Tinanong siya ni Chen kung magkakilala sila. Pero nagulat siya, hindi siya nito naaalala, kaya sinabi niyang hindi. Sinabi lang niya na nakita niya ang pangalan niya. Nasa kwelyo niya ito. Nagulat siya nang malaman na naroon ito, pero kasabay nito, nakahinga rin siya ng maluwag na hindi siya kilala nito. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagsasabi nito sa kanya. Naisip niya kung paano siya nabuking at natuwa na naipasa niya ito. Pinapaalalahanan niya ito na huwag basta-bastang ibunyag ang kanyang impormasyon sa distrito ng Blackwater dahil mapanganib ito. Nag-alok siyang gabayan siya palabas, pero tumanggi siya dahil mayroon siyang mahalagang lakad. Alam niya na kung malaman niya na estudyante siya, tapos na siya. Sigurado ang babae na siya pa rin si Chen, kahit pagkatapos ng lahat ng taong lumipas. Nagtaka siya kung talagang nakalimutan siya nito, o kung nagpapanggap lang ito. Alam niyang estudyante ito, kaya nagiging interesado siya sa kung ano ang ginagawa nito doon. At sa paraan ng paggalaw niya kanina, napaisip siya kung naging magnanakaw din ito. Ilang sandali pa, bumili si Chen ng face mask sa halagang $10. Naniniwala siya na ito ang magpapanatili sa kanyang kaligtasan. Nakalakad na siya sa paligid pero wala pa rin siyang ideya kung paano kumita. May lumapit sa kanya dahil hindi siya mukhang lokal. Tinanong niya siya kung sino siya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang isang tour guide at ipinagmalaki na alam niya ang lahat tungkol sa lugar kaya maaari siyang tanungin ng anuman. Kaya tinanong ni Chen kung may palasyo malapit doon kung saan siya makakakuha ng mabilisang pera. Sinamahan siya ng lalaki sa lokasyon. Masaya rin siya dahil nakakuha siya ng bayad sa bawat ulo. Pumasok sila sa isang madilim na gusali, at sa loob ay may isang arena. Sinuntok ng boksingero ang kalaban, at naghiyawan ang mga manunood. Napagtanto ni Chen na ito ay isang palaruan ng laban sa ilalim ng lupa. Sinabi sa kanya ng lalaki na kung gusto niyang magkaroon ng mabilisang pera, ito ang tamang lugar. Sinabi rin niya sa kanya na may espesyal na laban sa gabing iyon at ang mananalo ay makakakuha ng bonus at bahagi ng pondo ng pagtaya. Maraming mga manlalaban sa antas ng Herald ang dumating at matindi ang mga laban at mataas ang mga taya kaya perpektong oras para sumali. Nakita ni Chen ang lalaki sa ring at mukhang nakakatakot, pero nasa level 1 lang siya. Dahil sa malaking premyo, pinag-isipan niya ito. Tinanong siya ng lalaki kung gusto niyang maglaro. Kung ganoon, makukuha niya siya ng chips. Sumagot si Chen na gusto niya ang buong premyo, kaya nagulat ang lalaki. Sinundan siya ng babae papasok sa arena. Hindi makapaniwala ang mga tao na malakas ang bata. Nakita niya ang arena at naguluhan kung bakit siya naroon. Sinabi sa kanya ng kanyang kalaban na huwag maging mayabang dahil nanalo siya ng 2 laban. Ang kalaban na ito ay nagmamalaki na siya ang seeded player ng torneo at ang pangalan niya ay Yerif. Patuloy siyang nagsasalita ng walang tigil, kaya sinuntok na lang siya ni Chen. At sa isang suntok lang, natamba ang lalaki. Ipinahayag ng karamihan na nakakabagot dahil isang suntok lang ang kailangan para matalo ang mga lalaking iyon. Pero ang target ni Chen ay ang mabilis at malinis na panalo.
Ang susunod ay mukhang mayabang pero bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, wala na siya. Ang susunod naman ay gustong sumuko, pero pinadala lang siya ni Chen sa ere. Namutla ang lalaking nakasuot ng puting suit sa likod ng screen. Pinayagan nila siyang pumasok sa laban dahil mukha siyang mahina, pero hindi niya inaasahan ang ganitong resulta. Nagsumbong ang isang tauhan sa boss na ito na lahat ng mga manlalaban na kanilang pipirmahan ay tumakas, at inakala ng mga customer na dinadaya sila kaya gusto nilang ma-refund. Kung magpapatuloy iyan, mapapahamak ang arena. Kaya kahit ano pa ang mangyari, hindi nila maaaring hayaan na umalis ang bata na dala ang premyo. Sinabi niya sa kanyang nasasakupan na ilabas ang lalaking iyon. Hinigpitan ni Chen ang kanyang kamao at ibinigay ang suntok sa huling kalaban. Pagkatapos ay sinabi niya sa referee na kukunin niya ang premyo. Sinabi ng host na gusto pa ng mga manunood na makakita ng marami. Kaya nagpa siya ang pamunuan na ibigay sa lahat ang tunay nilang gusto, isang kapanapanabak na huling laban. Napagtanto ni Chen na hindi nila kailanman balak ibigay sa kanya ang pera ng patas. Malugod na tinanggap ang huling manlalaban. Nagulat si Chen nang makita siya, ang lalaki ay nakatali, at ipinakilala siya bilang isang mutant na nagngangalang Niflon. Inilabas nila ang halimaw na nakakulong sa isang metal na plato, at inalis nila ang mga tali na nagpapanatili sa halimaw na nakatayo. Nakahiga ang halimaw sa lupa, at muli nilang sinara ang arena. Nalito si Chen sa nangyayari. May nakakabit sa batok ng halimaw, at naglabas ito ng hangin, at natanggal ang kapsula sa gitna nito. Tumayo ang halimaw, mukhang nakakatakot, parang payat at matangkad na goblin. Niyakap ng isang babae mula sa karamihan ang lalaking nasa tabi niya dahil natakot siya. Habang gamaan ang pakiramdam ng lalaking iyon dahil pinili niya ang likurang hanay dahil kung mas malapit pa siya, baka mapaihi siya sa kanyang pantalon. Bagaman pinayapa pa rin niya ang babae at nagbitiw ng mga walang laman na pangako na paprotektahan niya ito. Ang babaeng sumunod kay Chen ay nagulat nang makita ang halimaw na iyon. Sa kanyang isipan, tinanong niya kung bakit may ganung bagay doon. Alam niyang lampas na ito sa kakayahan ni Che, at sa kanyang kakayahan ay mailalabas niya ito ng ligtas, ngunit malalantad ang kanyang kinaroroonan at matutuklasan ang kanyang plano. Nahaharap siya sa isang mahirap na dilema. Nainis si Chen dahil wala ang boss sa mga panahong tulad nito. Napansin niya na iba ang kalaban kumpara sa mga nakalipas niyang kalaban. Sa unang tingin, hindi ito mukhang tao. At parang biktima na pinagmamasdan ng mga ngaso ang pakiramdam na pinagmamasdan nito, at nakakakabalang ang pagtayo doon. Sumigaw ang kanyang likas na pakiramdam na napakadelikado nito. Ang gitnang daliri ng halimaw ay naging talam. Inatake siya nito. Mabilis ito kaya't nadaplayan siya. Kung hindi siya nakaiwas ng walang pag-iisip, patay na siya. Naging sigurado siya na talagang gusto siyang patayin nito. Kaya alam niyang hindi siya makakapigil. Nang sumugod ito, hinawakan niya ang mga braso nito at pinanatiling malayo sa kanyang katawan. Gayunpaman, siya ay itinutulak pabalik. Napagtanto niya kung gaano kalakas at mapanganib ito, kaya kailangan niyang tapusin agad ang laban. Gumamit siya ng kapangyarihang hiram, kaya mula sa antas ng E2, umabot siya sa antas ng E4. Dahil doon, nagawa niyang itulak paatras ang halimaw. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at itinaas ito sa hangin, at tinamaan ang halimaw sa ulo. Sinuri niya kung kaya niyang ibagsak ito. Ngunit ikinagulat niya, tumayo ang halimaw at inatake siya. Nagasgas ang balikat niya. Hindi siya makapaniwala na walang epekto ang pinakamalakas niyang atake dito. Makapal ang balat nito, at matatalim ang mga kuko kaya disadvantageous sa kanya ang malapitang labanan. Kailangan niya ng sandata. Muling sumugod sa kanya ang halimaw. Binasag niya ang matulis na daliri para gamitin iyon bilang kanyang sandata. Mahigpit niyang hinawakan ito, at sinugatan ang halimaw gamit ito. Gasgas lang sa gilid ng leeg. Na-disappoint siya na masyadong mababaw ito, pero natutuwa siyang malaman na nakakaramdam ito ng sakit. Kinilala rin ni Chen na hindi katumbas ng lakas niya ang lakas nito, kahit na tumaas na ang kanyang antas. Kung makakalapit lang siya ulit dito, alam niyang matatapos niya ito. Hindi inaasahang nagbuga ng usok ang halimaw. Nagtaka siya kung nakakalaso na gas iyon, pero napagtanto niya na ordinaryong hamog lang iyon.
Pero ikinagulat niya, bigla na lang siyang nagasgasan sa gilid ng kanyang katawan. Ipinulupot niya ang kanyang sandata, pero walang tao doon. Pagkatapos ay nagasgas siya sa likod, pero wala siyang makita. Ginamit ng halimaw ang hamog upang pahinain siya. Alam niyang takot itong matuklasan ang kahinaan nito, kaya hindi ito gumagawa ng malalaking hakbang. At kahit makaligtas siya sa atake minsan, kung tapos na ang oras ng kanyang bentahe, tapos na rin siya. Kaya naman hindi niya kayang pahabain pa ang laban. Determinado ang aming MC na hanapin ito. Pinilit niyang manatiling kalmado at mag-focus sa kanyang mga pandama. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nagpo-focus siya. Nakakita siya ng bahagyang berdeng ulap. Patuloy na gumagalaw yon. Sa kalaunan, natagpuan niya ang kanyang target. At nang atakihin siya nito, hinawakan niya ito. Nagulat ang halimaw. Pinutol ni Chen ang braso nito. Maraming dugo ang lumabas sa halimaw. Nahanap niya ang pagkakataon niya, kaya sinamantala niya ito. Ngunit hindi inaasahang tumibok ang kanyang puso, at nagdulot ito ng matinding sakit sa kanya. Nagtaka siya kung dahil ba naabot niya ang kanyang limitasyon. Nakita ng halimaw ang pagkakataong maalis ang kanyang sandata. Pagkatapos ay inilabas nito ang mahabang dila nito at tinamaan siya sa katawan. Tumanggi si Chen na sumuko, kaya muli niyang ginamit ang kapangyarihang hiniram. Hinawakan niya ang dila na dumaikit sa kanyang katawan at hinayla ang halimaw palapit sa kanya. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Malawak niya itong ipinakalat. Binigay niya ang lahat ng lakas niya. Naramdaman ng halimaw ang sakit hanggang sa tuluyang hinati ni Chen ang halimaw sa dalawa. Nagtanong ang boss ng arena tungkol sa sitwasyon, ngunit walang makita ang kanyang nasasakupan mula sa screen. Sa kalaunan, nawala ang ulap. Tinanong ng boss kung patay na ang bata. Pero nang makita ng boss ang arena, namutla siya. Nagtaka ang babaeng nag-stalk kay Chen kung paano ito nangyari. Naging ligaw ang sigaw ng mga tao habang nagpapalakpakan sila para sa bata. Nakatayo si Chen doon habang hawak ang sirang halimaw. Pagkatapos ay itinapon niya ang bangkay sa lupa at tiningnan ng masama ang mga gwardya sa arena. Natakot sila. Tinanong ng boss ng arena kung paano posible iyon. Hindi siya makapaniwala na nanalo talaga ang bata, lalo na't gumastos siya ng malaking halaga para bilhin ang halimaw na iyon mula sa lungsod. Inanunsyo ng host na binabati ang kalahok sa pagiging kampyon ng paligsahan. Sinabihan siya na sumunod sa mga kawani para makuha ang kanyang premyong pera. Sinamahan siya sa likod ng entablado at binigyan ng premyong salapi. Ang maletang naglalaman ng kabuoang 510,000 ginto. Malapit na niyang kunin iyon pero isinara nila ito. Sinabi sa kanya ng boss ng arena na maghintay. Sinabi niya kay Chen na nagbago ang isip niya. Pagkatapos ay inalok niya itong maging kontratadong manlalaban nila at makipagkompetensya ayon sa kanyang mga kaayusan. At saka lang niya mapapanatili ang 510,000 G o maaari siyang kumuha ng 110,000 G at umalis. Sinamon siya ng tingin ni Chen at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Nagreklamo ang boss na tumakas lahat ng kanyang mga kontratadong manlalaban at pinatay niya ang kanyang pangunahing manlalaban sa pangunahing kaganapan. At nagbayad siya ng malaking halaga para sa halimaw na iyon. Sinabi niya na sinira ni Chen ang kasunduan, kaya kailangan niyang bayaran ang mga pagkalugi nito. Sinabi ni Chen sa kanya na wala siyang itinakdang kondisyon para sa karagdagang mga laban. At nang umakyat siya sa entablado, may sinabi sa kanya ang boss ng arena. Na walang tanong tungkol sa pagkakakilanlan, at ang pagpunta sa entablado ay nangangahulugang automatiko siyang pumirma sa kasunduan sa buhay at kamatayan. Kaya naman, walang pananagutan ang pagpatay sa kalaban o ang pagpatay sa entablado. Ibig sabihin, nasa buong kapangyarihan ng manlalaban kung papatayin o hindi ang kalaban. Galit na galit ang boss ng arena, kaya sinigurado ni Chen na makuha ang 510,000 G at walang kahit isang barya na kulang. Tinutukan siya ng baril ng boss ng arena habang sinasabihan na hindi siya basta-basta makakaalis doon. Hinawakan ni Chen ang kamay niya at pinisil ito, na nagdulot ng pagkasira ng baril. Tinanong niya ito kung talagang sa tingin niya ay mapipigilan niya ito. Malakas na sumigaw ang lalaki dahil nabali ang kanyang mga daliri. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin siya.
Maraming lalaki na nakasuot ng itim na suit ang pumulibot kay Chen at itinutok sa kanya ang kanilang mga baril. Bumantong hininga si Chen. Narinig ng karamihan ang mga putok ng baril. Narinig ng babae na galing ito sa pinuntahan ni Chen. Sinundan ito ng isang lalaking itinapon sa bintana. Nagulat ang karamihan. Nagtanong sila kung may pelikulang ginagawa dahil sobrang sobra ito, tumatalon mula sa taas na yon. Alam na ng babae kung ano ang nangyayari. Sinuntok ni Chen ang lalaki at natanggalan ito ng ngipin. Hinarap niya sila habang hawak ang malita. Ilang putok ng baril ang pinaputok sa kanya. Hinawakan niya ang ulo ng lalaking nagpaputok, pagkatapos ay itinulak niya ito palabas. Pagkatapos noon, tumakas si Chen at hinabol siya ng mga lalaki. Nagpadala sila ng mga tao para harangan ang mga kalye sa likod at mga labasan. Sa puntong ito, sumasakit ang puso ni Chen dahil labis siyang gumamit ng kapangyarihang hiram. Pinakamasama sa lahat, lumalala ang mga sugat sa kanyang katawan. Sa kanyang pagtataka, may humawak sa kanya. Siya ang babaeng nakilala niya kanina. Tinakpan niya ang bibig nito habang hinahanap siya ng mga lalaki mula sa arena. Nagtago sila sa isang madilim at makitid na pasilyo. Nang umalis ang mga lalaki, pinayagan niya itong umalis at sinabi sa kanyang ligtas na ngayon. Naalala siya ni Chen. Sinabi niya sa kanya na huwag sayangin ang lakas niya. Ibinahagi niya na alam niya ang isang lihim na daanan kung saan siya ligtas na makakalabas. Dinala niya siya doon at tinuruan na dumiretso lang at ligtas siyang makakalabas. Pinayuhan niya itong umalis bago nila palibutan ang buong lugar. Tumingon siya sa kanya, pero pinilit siya nitong umalis ng mabilis. Nagpasalamat si Chen sa kanya, pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo. Tumawag siya at pinagalitan dahil pumunta na naman siya sa distrito ng Blackwater. Ang taong nasa kabilang linya ay tinawag siyang Lin En. Sinabi niya sa kanya na may dala siyang para kay Lolo. Iniulat niya na may natagpuan siyang kakaiba. Ilang oras ang lumipas, dumating si Chen sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya, napaluhod siya. Nasa matinding sakit siya. Mapatla na siya at malakas ang pagpapawis. Pagkatapos ay nahimite siya. Ayon sa kanyang estatistika, nasa rango E-level 2 siya, may kakayahang borrowed force 1, at mayroon pa siyang 999 na natitirang kahilingan na walang gantimpala. Mayroon siyang 510,000 para bayaran ang kanyang utang, na nagpapababa sa kabuoang utang sa 79,808,912. May alaala ng isang tao sa kama ng ospital. Sinabi ng inang ito sa kanyang anak na maaaring gumanda ang sakit sa loob ng 2 o 3 taon. Pero nagsinungaling siya. Hindi gagaling ang kanyang sakit sa loob ng 2 o 3 taon. At sa katunayan, 2 o 3 taon na lang ang natitira sa kanya para mabuhay. Ipinahayag niya na gusto talaga niyang makita ulit siya, makita siyang magpakasal at magkaanak, dahan-daang tumanda, at mahawakan ulit ang mukha niya. Ito ay isang video na pinatugtog sa cellphone. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin ang ina na wala na siyang lakas para manatili pa kasama niya. Sinabi niya sa kanya na mahal niya ito. Umiyak ang anak sa kanyang tabi. Nabalot na ng kumot ang ina, habang ang pariralang, lalo na ikaw, ay naglalaro sa isipan ng anak. Sa gayon, biglang nagmulat si Chen, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Nagulat siya, at nang tumingin siya sa bintana, gising na ang anak. Napagtanto niya na bahay ito ni Zhou Chen, at buhay pa siya. Dahil sa panaginip na iyon kaya siya nagising, kahit napakaraming oras na ang lumipas. Tinatanong siya ng boss kung gising na siya. Tinatanong niya ang boss kung saan siya nagpunta nitong mga nakaraang araw. Sumagot ang boss na marami rin siyang kailangang asikasuhin sa ibang lugar. Pero nang bumalik siya, nakita niya itong walang malay sa loob. Sinabi niya sa kanya na 2 buong araw siyang nasa masamang kalagayan, at akala niya hindi siya makakaligtas. Hiniling niya sa kanya na magpaliwanag. Alam ng boss na pumunta siya sa isang lugar kung saan naglalaban-laban ang mga tao habang wala siya, at gumamit siya ng labis na kapangyarihang hiram para talunin ang isang halimaw, na halos magkaroon ng epekto mula rito. Pinagalitan siya ng boss dahil sinabi na niya sa kanya na huwag gamitin ng labis ang kanyang kapangyarihan, at ginamit niya ito nang walang pakundangan habang wala siya. Maaari siyang namatay. Nangatwiran si Chen na hindi ito walang ingat dahil kailangan lang.
Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong mag-alala. Tinanong siya ng boss kung sa tingin niya ay maibabalik niya ito kung mamatay siya. Imposible iyon, dahil halos naubos na ang kanyang lakas sa pagbuhay sa kanya, at kung mamatay ulit siya, hindi na niya ito mailigtas. Sinermonan niya ito na dahil naranasan na nito ang buhay at kamatayan, mas pahalagahan nito ang pagkakataon. Nagulat si Chen na sasabihin niya ang ganoong bagay, pero sumang-ayon siya sa kanya na dapat niyang pahalagahan ang pagkakataong pinaghirapan. Natutuwa ang amo na naintindihan niya. Pagkatapos ay binanggit niya na ang mga nilalang na kalahating tao na binanggit ni Chen ay hindi naman parang bagay mula sa kanilang mundo. Hindi na nag-abala si Chen dahil hindi na siya babalik sa impyernong lugar na iyon. Naalala niya ang batang babaeng nakilala niya doon, pero nagpasya siyang kalimutan na lang iyon dahil walang nag-iisip tungkol doon. Nagpasya na lang siyang mag-focus sa pag-level up, at pagkatapos ay naalala niya ang pera. Binuksan niya ang malita at gumaan ang kanyang pakiramdam nang makitang nandoon pa rin ang pera. Tinanong siya ng boss kung iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa arena. Ipinaliwanag niya na sa halagang 510,000, hindi na siya mag-aalala sa pagbabayad ng kanyang utang hanggang matapos ang pagpupulong ng palitan. Sa ganitong paraan, makakapag-focus siya ng buo sa pag-level up. At pagkatapos, bago siya pumasok sa paaralan, kailangan muna niyang gamutin ang sugat sa kanyang tiyan. Gumaling mag-isa ang maliliit na sugat, pero hindi ang nasa tiyan. Kailangan niyang pumunta sa ospital, tapos may training sa paaralan, at bago ang lahat ng iyon, kailangan pa niyang pumunta sa bangko para magdeposito ng pera. Nagreklamo siya kung gaano siya kabisi sa ospital. Sinabi sa kanya ng doktor na walang malubhang sakit. Bagaman malalim ang sugat, maayos naman itong gumagaling. Sinabihan siya na panatilihin itong malinis at huwag na muling masaktan. Sinabi sa kanya ng doktor na hindi kayang gawin ng mga normal na tao ang paggaling ng kasing bilis noon. Kaya tinanong ng doktor kung siya ay propeta, at sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng doktor na madalas masugatan ang mga propeta at may promo ang kanilang ospital. Kung makakuha siya ng card, maaari siyang mag-enjoy ng mga diskwento mamaya. Tinanggihan ito ni Chen at sinabing gusto niya ang regular na gamot. Binigyan siya ng doktor ng espesyal na anti-inflammatory. Naluwagan ang pakiramdam ni Chen na hindi nakakalason ang dila ng halimaw. Naramdaman niyang nakarelax siya, pero nangati ang kanyang mga mata. Binigyan siya ng doktor ng gamot at sinabihan na sa labas na lang magbayad. Nakita niya na may liwanag sa bote, kaya nagtanong siya tungkol dito. Pero sinabi sa kanya ng doktor na wala siyang nakikitang ilaw at regular na anti-inflammatory lang iyon para sa mga propeta. Nalito siya dahil malinaw niyang nakikita ito, at hindi naman mukhang ilusyon. Nagtaka siya kung siya lang ang nakakakita nito. Sa tingin ng doktor, baka naghahalucinate siya dahil sa stress. Ipinaliwanag niya na normal lang para sa mga propeta na ma-stress, pagkatapos ay sinubukan niyang ibenta sa kanya ang isang programa sa pagpapayo. Pagkatapos noon, lumabas siya ng kwarto. Nakikita niya ang mga gamot at mga tao na kumikinang. Nagtaka siya kung dahil ba propeta siya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ordinaryong tao at mga propeta ay kung sila ay pinahusay ng enerhiya ng bituin. Nagtaka siya kung ito ba ang liwanag na nagmumula sa enerhiya ng bituin. Nagtaka siya kung dahil ba ito sa away. Kung ganoon ang kaso, malaking bagay iyon dahil ang susi sa pag-level up ng isang propeta ay kung gaano karaming enerhiya ng bituin ang kaya nilang makuha. At kung talagang nararamdaman niya ang enerhiya ng bituin, mas madali itong masipsip. May nakakuha ng atensyon niya. Dumadaan ang lalaki. Ang enerhiya ng bituin ng taong ito ay pambihira. Tumingon ang lalaki dahil naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya, pero alam niyang walang malalakas na tao doon. Sinagot ng lalaking ito ang isang tawag at tinanong siya ng nasa kabilang linya kung bakit siya nasa ospital. Naalala niya ang kanilang misyon, na hanapin ang dayuhang bituin. Sumagot ang lalaking may mahabang berdeng buhok na bihira siyang maglakbay, kaya mananatili siya sa bansang iyon ng ilang sandali at makikipagkita sa kanilang munting prinsesa. Nagustuhan iyon ng taong nasa kabilang linya dahil ayon sa hula ng kanilang boss, ang bituing dayuhan ay isang mahalagang punto sa pagbabago ng kasaysayan. Bago pa nila malaman kung kaaway o kaalyado, sinabihan siya na makipag-ugnayan muna sa kanila at kumilos ng naaayon.
Komento ng lalaki na masyadong nag-aalala ang kanyang boss. Sinabi niya na kung talagang kaaway ang dayuhang bituin, siya mismo ang sisira nito. Ang taong ito ay parang salamin, isang A-rank na magnanakaw sa akademya. Kinausap ng punong guro si Chen dahil ilang araw lang matapos pumasok sa espesyal na klase, hindi siya sumasagot sa mga tawag, hindi nagre-reply sa anumang mensahe, at lumiliban sa klase. Sa isip ni Chen, kakabalik lang niya pero nahuli na siya. Mahusay ang kaalaman ng punong guro. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na may biglang nangyari sa bahay kaya hindi niya naipagbigay alam sa paaralan sa tamang oras. Ipinahayag niya na handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Nilinaw ng punong guro na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin. Gusto lang niyang itanong kung walang masamang nangyari sa kanya. Sumagot si Chen na walang ganoong bagay. Tinanong niya kung nag-aalala siya na umatras siya sa paligsahan. Matigas na sumagot ang punong guro ng hindi dahil nagtitiwala siya sa kanya tungkol doon. Mas nag-aalala siya na may itinatanong si Chen na uri ng paghihirap na hindi niya kayang sabihin. Sinabi niya sa kanya na dahil mabuting propeta siya, kahit hindi siya pumayag sa laban, gagawin pa rin ng paaralan ang lahat ng makakaya nito para suportahan siya. Sinabi niya sa kanya na ang layunin ng akademya ay linangin ang mahuhusay na kita at hindi kailanman magbabago iyon. Tumango si Chen at sinigurado sa kanya na maayos lang siya. Nangako siyang ibibigay ang lahat sa palitan ng laban at magwawagi ng karangalan para sa paaralan. Dahil iyon na lang ang lahat, sinabi ng punong guro sa kanya na bumalik na sa klase. Sinabi rin niya sa kanya na sobrang nag-alala ang kaibigan niya sa kanya kaya pumunta pa sila sa opisina niya. Nalito naman si Chen sa klase. Inilagay ni Jaro ang kanyang braso sa balikat ni Chen at tinanong kung saan siya nagpunta. Idinagdag ni Xiaoxia na kahit ang mga guro ay hindi alam kung ano ang nangyari. Lahat sila ay nag-aalala sa kanya. Sumagot siya na abala sa bahay. Binanggit ni Jaro ang paksa tungkol sa mga pamamaraan ng labanan na nabanggit niya noon. Binigyan niya ito ng card habang sinasabi na sila ni Xiaoxia ay nagtipon ng 300,000 para magamit muna nito. Pagkatapos ay maaari na lang niya silang bayaran kapag may pera na siya mamaya. Nagulat si Chen. Basta na lang niya binanggit iyon, pero hindi niya inaasahang seseryosohin nila. Sinabi niya sa kanya na hindi niya nakita na sulit ang teknik, kaya nagpa siyang huwag bilhin ito. Nagpasalamat pa rin siya sa kanila. Sinabi ni Jaro sa kanya na makakahanap siya ng mas maganda. Hindi inaasahang may tumawag kay Chen. Namumula si Wenhao nang lumapit siya sa kanya. Inamin niya na narinig niya silang sabihin na kulang siya sa pera, kaya ibinigay niya sa kanya ang kanyang card, na may 50,000 na savings. Sana hindi siya magalit na hindi gaanong marami. Pagkatapos, tungkol sa pagkatalo niya sa laban, sinabi niya kay Chen na kung may gusto siyang ipagawa rito, sabihin lang nito. Sinabi ni Chen sa kanya na hindi na kailangang magpanggap na katulong o ano paman. Pinagalitan siya ni Xiaoxia dahil nakikialam siya sa negosyo ng kanilang koponan. Tinanong niya kung may binabalak siyang masama. Sumagot siya na walang ganoon. Gusto lang niyang humingi ng paumanhin kay Chen noon, dahil akala niya nakapasok siya sa espesyal na klase dahil sa koneksyon, at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ji Zhang ang kanyang sitwasyon. Sa gayon, buong puso niyang inamin ang kanyang pagkatalo. Sinabi niya na napagtanto niya ang agwat sa pagitan nila dahil kay Chen, kaya gusto niyang maging magkaibigan. Bumulong si Xiaoxia sa tainga ni Chen na siya ang unang nakatalo kay Wenhao. Tinanong niya kung dapat ba nilang payagan siyang sumali. Sumagot siya na wala siyang pakialam. Sinabi ni Xiaoxia kay Wenhao na kung handa siyang maging ika-4 na miyembro, tatanggapin nila siya. Sumagot siya na hindi mahalaga sa kanya ang pagraranggo. Sinabi ni Xiaoxia na para ipagdiwang ang kanilang bagong kasama sa koponan, dapat ibuhusan ni Wenhao ng basong tubig ang bagong kasama. Sumagot si Wenhao na kung may makakakuha ng tubig, dapat si Chen dahil talo na siya kay Xiaoxia. Hindi makapaniwala si Xiaoxia na kakapasok pa lang niya pero parang siya na agad ang boss. Pinanood sila ni Chen habang iniisip na lahat sila ay napakagagandang kasamahan sa koponan. Naramdaman niyang maswerte pa rin siyang buhay kung hindi man. Hindi niya sana sila nakilala. Sa treadmill machine, nagsanay ng husto si Chen. Sa kanyang isipan, simple lang ang sistema ng pag-level.
Kailangan lang ng katawan na sumipsip ng enerhiya ng bituin, at kung mas maraming enerhiya ng bituin ang masipsip, mas mataas ang antas. Ang mataas na intensity na ehersisyo ay nagpapataas ng kahusayan sa pagsipsip, at iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa mga propeta ay laging nagkaklase sa pay. Pero mas mahirap ang rate ng pagsipsip kaysa sa inaasahan niya. Nagsusuot na siya ng kagamitan para mapataas ang tindi ng pagsasanay, pero mababa pa rin ang kanyang kakayahang sumipsip. Kung hindi nasipsip sa tamang oras ang enerhiya ng bituin sa katawan, unti-unti itong lalabas at masasayang. Hindi nakapagtataka na may ilang taong nananatiling nasa antas isa sa buong buhay nila. Sa ganoong bilis, hindi siya aabot sa level 4 bago ang kompetisyon. Alam niyang kailangan niya ng paraan para mapataas ang kanyang rate ng pagsipsip. Nilapitan siya ni Jiru at sinabing nakakabagot na ang libreng pagsasanay. Inimbitahan niya si Chen na makipaglaban para maging kapana-panabik ang mga bagay. Nagkaroon ng aha moment si Chen. Naalala niya na noong laban, dahil lang sa kailangan niyang labanan ang halimaw na iyon kaya niya aksidenteng pinilit ang sarili niyang maunawaan ang pagmamasid sa enerhiya ng bituin. Sinabi niya kay Jiru na kung mag-spar sila, may ideya siya na kakailanganin ang tulong ng lahat. Binuksan ang ilaw sa gitna. Ginamit ni Jiru ang Azumo Palm, habang ginamit ni Jiru ang Rending Fist. Magkasama nilang nilabanan si Chen. Gusto ni Chen kung paano sila magkasabay. Pagkatapos noon, napagod ng husto ang dalawang iyon. Halos isang oras na silang nagtatrabaho, kaya iminungkahi nila na magpahinga muna sila. Sinabi ni Jiru na noong una niyang sinabi ang isa laban sa dalawa, akala niya ay nagbibiro lang siya. Hindi niya inaasahan na seryoso siya. Sinabi ni Jiru na kahanga-hanga ang pamamaraan. Nang hindi nag-aalala kung mananalo o matatalo, buong puso siyang makikipaglaban, at naglakas loob pa siyang subukan ang mga bagong galaw. Susunod na ikot ay turno ni Wenhao. Napagtanto ni Chen na tama siya. Ang ganitong uri ng buong pusong labanan ay nagpapataas ng antas ng pagsipsip, at dahil sa kanilang magandang pundasyon, kapag tumaas ang antas ng pagsipsip, mabilis silang magle-level up. Naalala niyang subukan ang bagong paraan habang mataas na ang kanyang rate. Upang matiyak ang kaligtasan para sa mga ordinaryong tao, nilabnaw ang enerhiya ng bituin sa mga normal na suplemento. Kung ang pisikal na kalidad ay katamtaman at mababa ang pagsipsip, kahit uminom ka ng libu-libong bote ay hindi tataas ang antas. Pero sa kanyang pagmamasid, ang hiram na enerhiya ng bituin ay 100 beses na mas puro kaysa sa mga suplemento. Sa kasalukuyang kakayahan niya, tiyak na sasabog ang kanyang katawan kung direktang sasagupain ito. Pero kung makokontrol niya ang daloy na kaya niyang isip-sip, naisip niya na magagawa niyang gawing permanente ang hiram na enerhiya ng bituin. Para mabilis na umangat, sa palagay niya ay sulit subukan. Gumamit siya ng kapangyarihan sa paghiram. Hindi niya namalayan hanggang noon kung gaano ka-absurd ang halagang maaari niyang hiramin. Pero may katuturan naman dahil 2 beses siyang umangat sa antas ng sunod-sunod. Dahan-dahan niyang kinontrol ang daloy at pinagsiksik ito hanggang sa pinakamaliit na posibleng sukat. Pagkatapos ay sinipsip niya ito. Ang lakas ay nakalap lahat sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na kahit kaunting halaga ay magiging napakalaki. Agad na puno ang buong katawan niya. Kahit nagpupumilit siyang pigilan ito, napakarami pa rin ang kanyang nasipsip. Sa ganoong bilis, paputok ang kanyang katawan, kaya kailangan niyang ilabas ito. Nang gawin niya iyon, nagulat ang lahat. Sa una, akala nila lindol, pero di nagtagal, napagtanto nilang siya pala yon. Nang makita nila na biglang tumaas ang enerhiya ng kanyang bituin, napangangas sila. Dumating ang amo at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na nasipsip niya ang kanyang lakas. Sinabi ni Chen na sinubukan niyang kontrolin ang halagang ibinibigay niya sa kanya hanggang sa kaya niyang hawakan, at sa kabutihang palad, nagtrabaho ito. Hindi makapaniwala ang amo na nasipsip niya ang enerhiya ng bituin at hindi namatay. Naisip niya na siya talaga ang punto ng kanyang tadhana. Maikling paglalarawan tungkol sa mga suplementong enerhiya ng bituin. Ito ay gawa sa mga materyales na naglalaman ng enerhiya ng bituin tulad ng stargrass, star crystals, at iba pa.
na may iba't ibang epektong mahika tulad ng pagpapanumbalak ng lakas ng bituin, pagpapalakas ng pisikal na lakas, at pagpapagaling ng mga pinsala. Tinanong siya ni Chen kung may sinabi siya. Walang sinabi ang boss at ipinahayag na natutuwa siya dahil hindi siya namatay. Dumating si Ji Zhang na nagpapanik at nagtanong kung ano ang nangyari at kung okay lang sila. Iniulat ni Xiaoxia na si Chen yun. Ipinaliwanag ni Joro na natapos na silang mag-sparring at nagpapahinga nang biglang nagkaganoon si Chen. Hindi makapaniwala si Ji Zhang na umaapaw ang malakas na enerhiya ng bituin. Inutusan niya si Wenhao na dalhin ang aparato sa pagsukat. Ipinakita nito na nasa antas 3 na siya. Nanganga nga ang lahat. Ito ang unang antas 3 sa kanilang paaralan sa loob ng mahabang panahon. Nagmamadali siyang umalis para ipaalam agad sa punong guro. Nagtanong si Xiaoxia kung paano siya nag-level up. Gusto niyang turuan siya nito. Sumagot siya na nag-e-ensayo lang siya katulad ng ginawa nila kanina, at malapit na rin siyang umangat ang antas. Hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng kaguluhan. Dahil doon, nagkaroon siya ng mental note na subukan na lang ito sa bahay sa halip. Naniwala si Joro sa kanya dahil sobrang nasabik siya pagkatapos ng sparring. Kinumpirma ni Xiaoxia na kung mas madalas silang mag-spar, magle-level up sila tulad niya. Sinabi ni Wenhao sa kanila na tumigil sa pagpapahinga para makapag-ensayo sila dahil siya na ang susunod. Habang nag-e-sparring sila, napansin ni Chen na hindi siya pinagmumura ng boss sa pagkakataong ito. Sumagot ang amo na nasanay na siya sa kanya. At kung para lang mabilis na umangat ang kanyang antas, hindi na siya magsasalita pa. Sa huli, kailangan niya rin ito para lumakas. Sinabi ni Chen sa kanya na walang dapat ipag-alala, dahil marami pa siyang nakaimbak na enerhiya ng bituin na hindi pa niya nagagamit. Kapag dahan-daang nasiksip ng kanyang katawan, maaari siyang umakyat muli sa antas 4. Tahimik lang siyang pinanood ng boss. Lumipas ang oras, at naging 12 ng Hulyo taong 2026. 55 araw na lang ang natitira bago ang paligsahan sa palitan. Nagsanay ng husto si Chen. Lumipas na naman ang isang araw, at nagsanay siya kasama ang iba. Lumipas ang mga araw habang siya ay nakatuon lamang sa pag-level up. Hanggang sa dumating ang ika-6 ng Setyembre taong 2026. Araw ng palitan ng laban, sa lugar ng palitan ng torneo. Napakaraming tao. Hindi makapaniwala si Xiaoxia na talagang nakatayo siya sa entablado na yon. Ibinahagi niya na kung malalaman nito ng kanyang ina, iiyak ito sa sobrang tuwa. Narinig ni Jiro na mas maraming estudyante ang sumali sa taong iyon kaysa kailanman. Tinanong ni Wenhao si Chen kung handa na siya para sa mga laban sa antas 4. Hindi naman gaanong maliit ang agwat sa pagitan ng antas 3 at antas 4. Nalungkot siya, dahil kung mas marami sana silang oras na magkasama, baka nakalaban sila ng magkasama. Pinayapa siya ni Chen at pinaalalahanan na sapat na ang pakikilahok at hindi mahalaga kung matalo o manalo. At kung mapanganib, isusuko na lang niya. Dahil magkahiwalay ang mga rest area para sa antas 3 at antas 4, kailangan nilang maghiwalay. Sinabi ni Jiro sa kanya na kung maaga silang matapos, pupunta sila para suportahan siya. Hinihiling ni Xiaoxia na swertehin siya. Nagwagay-way siya ng palm. Dumating na ang oras niya. Nagpasya siyang maghanda. Sa VIP stands, sinabi ng punong guro na ito ang unang pagkakataon niyang makapunta sa VIP area. Sumagot si Ji Zhang na makatuwiran iyon dahil ang kanilang paaralan ay sumasali lamang sa mga paligsahan sa antas 2 noon, kaya hindi sila kailanman nakatanggap ng ganitong pagtrato. Dumating ang isang tao at masayang bumati sa kanya. Si matandang Wang iyon, nagkamayan sila. Binati ni Wang Mingyuan, ang punong guro ng Yunxiang, si Hu Wei, ang punong guro ng Leitian. Sinabi ni Mingyuan na hindi niya inaasahang makakapagdala si Wei ng mga mag-aaral sa antas 3 at antas 4 sa napakaikling panahon. Sumagot siya na lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap ng kanyang mga estudyante. Ginawa lang niya ang kanyang makakaya para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagpasalamat din siya sa pagpapalam sa kanya tungkol sa mga pagbabago. Ipinahayag ni Mingyuan na ang bagong mga patakaran na binalak ng sentral na awtoridad ay nagbabalak na dagdagan ang mga subsidyo para sa mga nananalong paaralan.
At para makuha ang mga subsidyo na iyon, tiyak na magiging matindi ang kompetisyon. May dumating. Komento niya na hindi na nakapagtataka kung maingay dahil unang beses pa lang doon ang mga taga-bukid. Nagalit si Wei, pero sinabi ni Ming Yuan sa kanya na kumalma. Inimfirmahan niya ito na ang mga lalaki ang mga pangunahing manlalaro na nanalo sa mga nakaraang paligsahan, kaya mas mabuting huwag makasagupa ang mga ito. Sumagot si Wei na tapos na iyon, hindi pa nagsisimula ang paligsahan, at walang nakakaalam kung sino ang mananalo sa pagkakataong ito. Ang punong guro ng Shogang Academy, na siyang kampyon noong nakaraang taon, ay si Li Tuo. Sumagot siya na gaya ng inaasahan, lalong walang silbi ang aso, lalong malakas tumahol. Sinabi niya sa kanila na sulitin ang kanilang oras, at kung hindi nila matendaan ng maayos ang eksena, sayang naman dahil hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Nagtawanan kami bilang tugon. Bumulong sa kanya si Ji. Zhang na ito ang unang beses nila sa isang paligsahan na kasing taas ng antas nito, at nag-aalala siya kung magiging maayos ang mga bata. Tinanong siya ni Wei kung ano ang palagay niya sa mga estudyante. Sumagot si Ji. Zhang nakahanga-hanga sila, lalo na si Chen. Dahil hindi naman mas masahol ang kanyang talento kaysa sa mga batang henyo na gumagamit ng droga mula sa mga piling paaralan, pumayag si Wei at sumagot na ang kailangan lang nilang gawin ay maniwala sa kanila. Isang babaeng may itim na buhok at may salamin ang nasa bleachers na hawak ang isang card na may nakasulat na "Late Tenure". Unang beses niya sa lugar na ganoon, kaya kinabahan siya. Napaisip siya kung okay lang si Chen. Nang una niyang marinig na nakikipagkompetensya si Chen, hindi siya makapaniwala. Isang linggo na ang nakalipas. Mula nang lumipat si Chen sa espesyal na klase, matagal na niyang hindi nakikita ito. Hindi niya alam kung ano na ang kalagayan niya. Pero ngayon, siya na ang superstar ng paaralan. Kinakatawan pa niya ang paaralan sa isang torneo sa antas 4. Inaasahan niya na hindi man lang siya kakausapin ng isang katulad niya na galing sa ordinaryong klase. Natapilok siya. Sa kabutihang palad, may sumalo sa kanya. Tinanong siya ni Chen kung okay lang siya. Nagulat siya nang makita siya. Nagpasalamat siya sa pagtulong nito at tinanong kung bakit ito naroon. Sumagot siya na nakita niya siyang dumaan, kaya dumating lang siya para mag-hi. Ipinahayag niya na sa palagay niya, pagkatapos niyang sumali sa espesyal na klase, ayaw na niyang makipagkaibigan sa kanya. Kalokohan iyon dahil para sa kanya, ang mga kaibigan ay mga kaibigang hindi nagbabago dahil sa katayuan. Napangiti siya nito. Natuwa siya dahil gaya ng inaasahan niya, ganoon pa rin siya. May tiwala siya na magiging maayos ang pagganap niya sa laban. Sa kasalukuyang sandali, tinawag sa entablado ang mga kalahok. Nagsuot si Chen ng itim na kamiseta, pantalon, pulse areas, at sapatos. Mukha siyang malamig at sophisticado. Anabangan ng kinatawan ng klase ang pagkakita sa kanya. Ang kasalukuyang istatistika ni Chen ay nasa antas ng E-klase 4, na may isang kakayahan sa hiram na kapangyarihan. Mayroon siyang $900.99 na hiling at walang gantimpala. Sa kasalukuyan, wala siyang utang na dapat bayaran, ngunit ang kabuuan ng kanyang natitirang utang ay nasa 79,808,912.